Ito ang linggolan, isang mundo na napapalibutan ng isang pader. Ang pader na ito ang nagtatakip sa lupain, nagpoprotekta, nag-aalaga, at nagpapanatili nito. Ang pader ang Diyos, ang pundasyon ng linggolan. Hinati ang linggolan sa dalawang bansa, ang isa ay ipinagmamalaki ang katalinuhan nito, ang Supreme Ludo, at ang isa ay nagbibigay parangal sa tapang, ang Republic of Rekha. Sa araw na yon, nakita ng dakilang manghuhula ng Rekha, si Shubay, ang isang masamang senyales. Nakita niya ang tanda ng Phoenix, at ito ay babagsak sa silangan ng Jintosho, malapit sa hangganan ng Ludo. Agad niyang pinadala si Ren upang humingi ng pahintulot ng emperador na magpadala ng hukbo at sakupin ang lugar na yon. Gayunpaman, para sa taong nasa screen na ito, hindi iyon kailangan. Nakikita niyang napakatumpak ng hula ni Shubay. Siya si General Kai. Sa pagkakataong ito, kikilos siya. Kung ito ang tanda ng Phoenix, siguradong may kayamanan sa loob. Inuutos ni Kai sa kanyang mga tauhan na sumulong. Niyurakan niya ang lahat ng nilalang, naglalakad papunta sa pulang kahon. Nasa loob nito ang mga Bind Warper na magpapadali sa laban kontra Ludo. Hinihinuha ni Kai na matutuwa ang emperador dito. Biglang, isang dambuhalang sinag ng liwanag ang kumokonekta diretsyo mula sa lupa paakyat sa langit. At sa loob ng liwanag may lumitaw na higante. Tinawag niyang magnanakaw mula sa Republic of Rekha ang grupo ni Kai. Ang higanting iyon ay Brehate ng Ludo. Kagulat-gulat na napakabilis dumating ng Ludo. Sa takot na maagaw ng puwersa ng Ludo ang lugar na ito, humingi ng karagdagang tulong si Kai. Tinitiyak ni Shubay sa lahat na magtiwala kay Kai. Poprotektahan niya ang Rekuho. Pinulot ni Kai ang mga Bind Warper, handang lumaban. Siya ang di matatalong general ng Republic of Rekha, si Kai Rodin. Agad siyang nagbago anyo bilang isang Brehate. Mabilis ding nagbago anyo ang ibang sundalo ng Ludo. Dumating sila para angkinin lang ang Rakuho. Nakita ni Kai na lahat ng mga ito ay eksaktong magkakapareho. Ang Brehate ay sagisag ng paniniwala ng isang tao. Pero ang mga ito ay bulag na naniniwala sa mass replication. Iniisip niyang hindi sila karapat-dapat humawak ng Rakuho. Kaya mag-isa niyang tinalo ang buong hukbo ng Ludo. Hindi mapigilan ni Shubay ang mamangha dito. Ipinapakita ng hudyat ni Shubay na may isa pang Rakuho na dapat kunin kahit isang beses lang lumilitaw ang Rakuho kada buwan. Sa pagkakataong ito, ang lokasyon ay ang disyerto ng Iki. Walang nakatira doon at hindi makapagpadala si Kai ng mga tauhan dahil hindi saklaw ng kanilang soberanya ang lupang ito, kaya bumalik si Kai at pagkakataon naman ni Shubay na kumilos. Binalaan ni Ren na magagalit ng matindi ang emperador. Hindi lang ang pangalawang Rakuho ang problema, kundi hindi pa sila kailanman nakakita ng ganitong uri ng senyales. Walang kapareho sa kasaysayan ang sitwasyong ito, kaya dapat humingi muna ng pahintulot si Shubay sa emperador bago umalis. Pero wala nang gaanong oras si Shubay. Kayang lumikha ng isang tulad niya ng bagong tuntunin. Sa nayon ng Edger sa lupain ng Iki, may dalawang taong nangangaso. Takot na nagtago ang batang lalaki sa likod ng babae. Pagkatapos mangaso at mamitas, bumalik ang grupo. Naglalaro at nagtatakbuhan ang mga bata sa likod. Isa ang nadulas at nahulog sa bangin. Pero ginamit ng babaeng may asul na buhok ang isang elastikong lubid para hilahin siya paakyat. Pinaikot pa niya ang bata ng ilang ulit. Siya si Atli. Pagbalik sa nayon, ipinakita ng batang lalaki kanina ang karne na nakuha niya sa pangangaso. Lumabas ang nakatatanda ng nayon. Hindi nila naaabot ang kanilang kwota, napakarami nilang hinahanap ngunit isang hayop lang ang nahuhuli. Mukhang mas mahirap ngayong taon kaysa sa mga nakaraang taon. Sa kaunting karne, sinisisi ng bata ang sarili dahil sa pagiging walang kwenta. Iniisip ni Atli na mas mabuti nang may kaunti kaysa wala. Papunta na si Shubay kasama si Ren. Ang kanyang misyon ay suportahan at protektahan ang Supreme Diviner. May metal na bagay na bumagsak sa nayon, mabilis at padaskol-daskol na winasak ang bahay ng batang ito. Hindi maintindihan ng mga taga-nayon kung bakit ang Rakuho, ang kayamanang galing sa langit, ay babagsak dito. Sa galit, sinipa ito ng bata dahil nasira ang kanyang bahay. Nasasabik at curious ang mga taga-nayon, iniisip na may pagkain sa loob at magkakaroon sila ng malaking handaan. Dumating si Ren at Shubay sa lupain ng Iki. Mula sa malayo, nakikita nilang nagdiriwang ang mga taga-nayon na parang pista. Humingi ng pahintulot ang bata sa nakatatanda para buksan ang kayamanan. Lumabas na niluluto na nila ang Rakuho. Iniisip ni Ren na delikado kung lalapit sila at iminumungkahi niyang ipagpatuloy muna ang pagmamasid. Masiglang binuksan ng bata ang Rakuho. Mabilis na nagbabala ang kapatid na walang pagkain sa loob pero nabuksan na ito. Mula sa loob, may isang binatang tumalon palabas, sinipa ang bata, at minura siya dahil baliw daw ito at niluluto siya. Pinalibutan siya ng mga bata sa nayon, sinusubukan siyang kagatin, iniisip na pagkain siya. Nagulat si Shubay na may tao sa loob ng Rakuho at sinabing maraming misteryo pa rin ang kahangahangang mundong ito.
Nakikipagbuno ang binata sa mga bata para patunayang hindi siya pagkain. Kinagabihan, buong nayon ay nagtanong-tanong sa kanya na parang job interview. Hindi niya maalala kung sino siya. Ang tanging natatandaan niya ay nagmula siya mula sa kabila ng pader. Gusto niyang tulungan siya ng mga tao na makabalik pero iniisip ng lahat na kalokohan yon. Ang buong mundo ay nasa loob ng pader kaya imposibleng mayroong nasa labas. Nasa kanayunan sila kung saan malayo ang pader. Ang pader ang dulo ng lupa, ang hangganang nagpoprotekta sa mundong ito. Ipinipilit ng binata na pupunta siya sa pader para makabalik. Pinagmamasdan siya mula sa itaas ni Shubay at nagsisimula siyang magtanong tungkol sa pader at sa pinagmulan ng Rakuho. Mariing sinabi ni Ren sa tabi niya, galing iyon sa pader, isang napaka-mekanikal na sagot. Itinuturing niya ang binata bilang erehe at nagsimulang bunutin ang kanyang sandata. May sasakyang papalapit sa mga taga nayon. Marahil mga tulisan na naghahanap ng Rakuho. Agad siyang nagbagong anyo bilang isang brihet at tinakot na wawasakin ang nayon kung hindi nila ibibigay ang Rakuho. Sa takot, itinuro ng mga taga-nayon ang binata, gustong siya na lang ang kunin ng tulisan. Hindi naniniwala ang tulisan na maaaring ang lalaking ito ang kayamanang Rakuho. Kaya nagwala siya, nagpaputok ng mapanirang mga bala, dahilan para magtakbuhan sa gulo ang mga taga-nayon. Sumulong ang matapang na binata, ipinapakilalang nagmula siya mula sa kabila ng pader, hinihiling sa tulisan na tulungan siyang makabalik. Nakita siyang hubad, tumanggi ang tulisan na makinig at inihagis siyang pabalik sa babae. Binigyan siya ni Atli ng lumang salawal ng kanyang ama, habang pinulot niya ang mainit na bagay, handang magbago anyo. Anak siya ng dating hepe ng pulis ng nayon. Nang mamatay ang kanyang ama, inakala niyang oras na para akuin niya ang responsibilidad. Tinatanggap niyang maaari siyang mamatay kapag natalo sa anyong brihet. Nagulat ang tulisan na may bind warper sa liblib na kanayunang ito. Ang bagay na nagdurugtong ng paniniwala at tao para magbago sila tungo sa higante. Sumugod si Atli pero tinali siya. May paniniwala rin ang tulisan, walang pinapakitang awa sa mga tumatakas. Habang mas nagpupumiglas siya, mas lumalakas ang tulisan. Nagsusumamo ang mga tao kay Atli na kanselahin niya ang anyong brihet, kung hindi ay mamamatay siya. Bilang gumagamit ng bind warper, kumpirmadong siya ang controller. Walang sinumang maaaring gumamit ng bind warper na iyon hanggat buhay siya. Ibig sabihin, papatayin ng tulisan si Atli para makuha ang bind warper. Nang makita ng binata ang napakadelikadong sitwasyon, mabilis siyang gumapang pabalik sa Rakuho. Naghanap siya at kinuha ang isa pang bind warper. Dahil isinugal ni Atli ang buhay niya para bigyan siya ng salawal, isusugal naman niya ang buhay niya para iligtas siya. Pagkatapos ay nagbago siya tungo sa isang napakalaking anyo. Bumalik si Atli sa tao. Nahulog ang binata sa bangin at hinabol siya ng tulisan. Tinangkang atakihin siya ng tulisan pero nabigo. Nakakagulat, ang binatang ito ay isang taong walang paniniwala. Natalo ang tulisan sa anyong brihet pero hindi siya naglaho kahit hindi niya ito maunawaan. Napaka-interesante nito para kay Shubay. Umalis ang tulisan sakay ng sasakyan habang nanatili ang binata kasama ang mga taga-nayon. Ipinakilala niya ang sarili bilang back arrow simula ngayon. Sa araw na yon isang binata ang nahulog mula sa langit papunta sa liblib na nayon ng Edger sa Iki. Ang binatang nawalan ng alaala ay nakontrol ang isang brihet nang hindi nangangailangan ng anumang paniniwala. Sinabi niyang nagmula siya mula sa kabila ng pader, na para sa mga taga-Lingwoland ay isang kabaliwan. Ang pangalan niya ay Arrow Back Arrow. Nagyayabangan ang mga taga-nayon, gusto nilang sabihin niya ang tunay niyang pangalan, habang nilalaro niya ng parang biro ang bind warper gamit ang salawal. Mahiyain siyang pinagsabihan ni Atli na magsuot siya ng pantalon, kaya nagsuot siya ng salawal, sinuot ang bind warper sa braso, at nagbago anyo sa brihet. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa pader. Buong puso siyang determinado na tawirin ito. Sinabi rin ni Shubay kay Ren na habulin siya kaagad. Biglang nakaramdam si Atli ng matinding sakit ng ulo. Kahit tumatakbo ng tumatakbo si Arrow, hindi pa rin siya nakakapalapit sa pader. Sa sobrang pagod, lumuhod siya at bumalik sa pagiging tao. Gutom na gutom siya, umaasang may pagkain na mahuhulog mula sa langit. Lumitaw si Shubay, ipinaliwanag na mas malaki ang pader kaysa iniisip ni Arrow. Mukha itong malapit pero isang buwan ang kailangang lakarin para marating. Ipinakilala ni Shubay ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niyang pambihira si Arrow dahil nanatili ito sa anyong brihet ng mahigit 5 oras, hinuha niyang may natatangi itong paniniwala. Karamihan ay tumatagal lang ng 1 o 2 oras. Hindi rin sigurado si Arrow dahil pangalawang beses pa lang niyang nag-transform. Gusto ni Shubay na kumpirmahin kung talagang nagmula siya sa kabila ng pader at curious siya kung ano ang naroon. Hindi naaalala ni Arrow pero iniisip niyang malalaman niya kapag nakabalik siya. Malakas na tumutol si Ren, sinasabing hindi umiiral ang tinatawag na kabila ng pader. Kalma lang na sinabi ni Shubay na normal lang ang ganitong reaksyon.
Para sa mga tulad nila, ang pader ang bumabalot, nag-aalaga, at nagpoprotekta sa lupain. Sa Lingmoland, naniniwala ang mga tao na ang buong mundo ay nasa loob lamang ng pader. Para kay Shubay, isa siyang henyo na may sariling landas. Ang pader ay 10,000 gent ang taas, habang 78 gent lang ang tangkad niya, ibig sabihin mas mataas ang pader ng 5,678 beses kaysa sa kanya. Gusto niyang ipaisip kay Arrow ang 567 shubis na nakapatong sa isa't isa. Nang makita itong kabalbalan, sinuntok ni Arrow si Shubay. Nagmadaling umatake si Ren, pero madaling nakaiwas si Arrow. Kahit nakakalito si Shubay sa kanya, alam ni Arrow na kaya niyang sipain ang isang tulad ni Ren, pero hindi ang 567 katao tulad ni Shubay. Umatake muli si Ren, iniisip na kalokohan ang sinasabi ni Arrow. Humarap si Shubay at itinapon ang isang ham para harangin ang palaso ni Ren. Pinuri niya ang kakaibang paraan ng pakikipagkomunikasyon ni Arrow at inimbitahan siyang hatiin ang ham. Hindi nag-atubili si Arrow at kinuha ito para kainin. Tutulungan ni Shubay si Arrow na lumipad patawid sa pader, pero kapalit, kailangan niyang maghintay ng ilang araw. Ang mga bituin ay hangganan ng langit at ang mga tor ay hangganan ng mundo. Hindi makapaniwala si Shubay sa ganitong lohika base sa kanyang sariling pananalita. Iniisip ni Arrow na maaari niyang pagkatiwalaan ang taong ito. Sa nayon, unti-unti nang nakabawi si Atli sa normal na anyo. Ipinapakita ng Brihet ang lakas sa pamamagitan ng kalooban ng isang tao. Hindi niya dapat patuloy na gisingin ito pagkatapos lang ng unang pagkakataon. Medyo ipinagmamalaki niya ang kanyang karanasan sa nayon na ito. Gusto ni Atli na hanapin si Arrow, alam niyang hindi niya matatawid ang pader kahit saan yung Brihet. Kaya sinipa niya ang pinto para buksan ito. Hindi inaasahan, nasa labas si Arrow na mahimbing ang tulog. Ipinaliwanag ng mga bata na isang nakakatakot na babae ang nagbalik sa kanya dito habang bumalik sina Shubay at Ren. Iniutos ni Ren kay Shubay na huwag banggitin si Arrow o ang mundo sa kabila ng pader sa korte ng Ludo at sa emperador kung ayaw niya ng gulo. Nang muli nilang makita si Kai na naghahanap ng pangalawang kayamanan, nagkamali siya ng akala at inisip na nasa late night date sila. Nang makita ang mga gasgas sa mukha ni Shubay, hinuha ni Kai na may ginawa siya kay Ren kaya napalo. Sumagot lang si Shubay na ipapaliwanag niya ito sa susunod na araw. Pinapaalalahanan lang ni Kai si Shubay na mag-ingat. Kinabukasan, nagsimula si Arrow na makiisa sa buhay sa nayon. Nagtatakbuhan ang mga bata sa paligid niya, mausisa sa kanyang bagong damit. Ang mga damit ay dinala ni Atli, ang babaeng hepe ng pulis ng nayon, at tinahi ni Bit. Pinahahalagahan ni Arrow ang magandang damit habang sinasabi ni Bit na kung talagang gusto niyang magpasalamat, dapat niyang tulungan ayusin ang nasirang bahay. Sa kasamaang palad, limitado ang kakayahan ni Arrow at kakulangan sa materyales. Si Elsha, ang mga ngaso ng nayon, ay hindi nagtitiwala sa mga bagong dating. Ipinapakita niya ang maingat na saloobin at hinihiling kay Arrow na sundan siya. Pinangunahan siya ni Elsha sa kabubatan at kabundukan, ipinapakita sa kanya ang mahirap at masalimuot na buhay sa isang maliit na nayon na nasa pagitan ng dalawang malalaking naglalabang bansa. Sabi ni Elsha, kung mananatili siya, mas lalo lang niyang idudulot ang panganib sa nayon. Nauunawaan ni Ero na gusto nilang umalis siya, pero hindi niya sila sinisisi. Tahimik na binigyan siya ni Bit ng ilang pinatuyong pagkain, sabi niya iyon lang ang kaya nilang ibahagi. Samantala, peke ni Shubay ang selyo ng hari para makapasok sa mga ipinagbabawal na lugar at matuklasan ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Nadiskubre niya na ang mga tulisan na umatake sa nayon kanina ay mula sa Ludo. Ang natitirang magnanakaw ay bumalik para iulat na nasira ang magic ring, pero nakaligtas siya. Ang prinsesa ng Ludo, isang tagapagtaguyod ng kapayapaan, nang marinig ito, ay nais pang matuto. Naniniwala siya na kung may paraan para itigil ang digmaan, dapat niyang malaman ito. Kaya inutusan niya ang mga mensahero na hanapin ang isang taong nagngangalang Arrow. Nagpadala ang mga mensahero ng liham sa presidente ng Iki, hinihiling ang pagsuko kay Arrow kung maaari. Sa gabing iyon, maraming hayop na nahuli ang dinala pabalik ni Arrow mismo bilang pasasalamat sa lahat. Habang nagdiriwang ang mga taga nayon, biglang dumating ang mga sundalo ng Ludo. Hiniling nila na hanapin si Arrow sa buong nayon. Nang hindi nila siya makita, iniutos ng presidente na wasakin ang buong nayon. Nagsimulang magpaputok ang mga sundalo, kaya napilitan si Atli na lumaban para protektahan ang mga taga nayon. Tumakbo si Elsha sa dating bahay ni Arrow para hanapin ang anumang natitirang singsing. Malubha ang pagkasugat ni Atli. Nakita ni Elsha ang isa pang singsing. Isinuot niya ito, nagningning ang kanyang katawan at nagbago anyo. Ngunit dahil hindi pamilyar sa kapangyarihan, nawalan siya ng balanse at nahulog sa isang malalim na hukay. Sinubukang tumakas ni Bit at aksidenteng natuklasan si Arrow na natutulog sa isang balon. Nagtago siya doon upang tuparin ang pangako kay Shubay na hindi lisanin ang nayon. Nang marinig ang putok ng baril, nagising si Arrow.
Isinuot niya ang singsing na balot ng liwanag ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng balon, nagbago sa anyong higante, at sumugod sa laban. Sa ibang lugar, narating na ni Xiubei ang ipinagbabawal na lugar kung saan nakaimbak ang sinaunang mga teksto. Nagsimula siyang magbasa at matutunan ang tunay na kasaysayan ng mundong ito. Samantala, narinig ni Elsa ang isang tinig sa kanyang isip, ginagabayan siyang kumonekta sa baluti na ginagamit ni Arrow. Sa larangan ng digmaan, inilunsad ni Arrow ang malupit na atake, tinalo ang commander. Muling nabasag ang singsing pero nakaligtas ang kalaban. Sa pagbabasa ng huling linya, nagulat si Xiubei nang matuklasan ang katotohanan na si Arrow ay isang tagapangalaga mula sa kabila ng pader. Kapag tuluyang nagising at naalala ang lahat, masisira ang mundong ito. Napakagulo ng sitwasyon, patuloy na bumabagsak at tumutubo ang lupa at mga bato. Kahit si Elsa ay hindi maintindihan ang nangyayari. Nakawala siya mula sa kuweba, pero ngayon masyado nang mataas ang kanyang posisyon para makababa. Ang natakot na sundalo ay tumakbo palayo, nagrereklamo na hindi ito ang trabaho para sa isang sundalo. Pinigilan siya ni Bid. Sa kabisera ng Republic of Recca, pinuri ng emperador si Kai sa mahusay na pagkakahuli sa rekuho at pagpuksa sa puwersa ng ludo. Sa kabila ng bunton ng mga Bindwarper sa kamay, tiwala ang Recca na palaging may kapansanan sa kapangyarihan ang ludo kumpara sa kanila. Iniutos ng emperador na isuot ang mga pulsera sa lahat ng sundalo. Isinuot nila ang mga singsing gamit ang paniniwala upang magbagong anyo. Gusto ng emperador na ipakita ng mga mandirigma ang kanilang pinakadiwang paniniwala. Kapag nag-transform, magkapareho ang lahat ng brihed. Iniisip ng opisyal sa tabi niya na sa harap ng emperador, pare-pareho ang kanilang paniniwala, kaya nagagawa nilang lumikha ng magkakaparehong pambihirang mandirigma. Nagtataka ang emperador kung bakit iba ang brihed ni Kai kumpara sa iba pang sundalo. Pinangalanan niya itong Gigan. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang pangalawang rekuho, binanggit na hinahabol din ni Xiubei ang rekuho. Iniutos niya kay Kai na ipaalam kay Xiubei na hinihintay niya ang ulat dahil nakalabas sa usapan ni Ren. Alam ni Kai ang tungkol sa taong nasa loob ng rekuho. Sa inis, hinawakan ni Kai ang damit ni Xiubei, hinihingi malaman kung ano ang itinatago niya. Pero dahil hindi rin malinaw sa kanya, patuloy pa rin sa investigasyon si Xiubei. Hinuhulaan niya na maaaring may ibang bagay na kayang sirain ang mundo, base sa kanyang nabasa sa Forbidden Archives. Nang malaman niyang pumasok si Xiubei doon, lalo pang nagalit si Kai. Binalaan ni Kai si Xiubei na huwag maging pabigla-bigla. Lumaki sila malapit sa Northern Wall, nagsumikap mula sa wala para marating ang kasalukuyang posisyon. Marami silang kaaway, tulad ng Chancellor. Nangako sina Xiubei at Kai na babaguhin nila ang Recca ng magkasama, at ayaw ni Kai na makalimutan niya ang pangakong iyon. Iniisip ni Kai na magandang pares sina Xiubei at Ren, at umaasang malapit na silang pumunta sa altar. Namumula si Ren, ipinaliwanag na magkasamahan lang sila sa trabaho, biro lang si Kai. Umaasa siya na hindi pupunta si Xiubei sa galit ng emperador, at mag-uulat siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng laban, tinitingnan ni Arrow ang barko, nais gamitin ito para marating ang pader. Gayunpaman, makalilipad lang ang barko kung kasama ang brihed ni Elsa. Tinitingnan ang wasak na nayon na kanyang sanhi, labis ang pagsisisi ni Arrow, pero gusto pa rin niyang makabalik. Nang makipag-usap kay Xiubei, napagtanto niyang hindi niya kayang marating ang pader mag-isa, pero siya ang bida na may kapangyarihan ng pagkakaibigan at ang kanyang mga kaibigan ay ang mga taga-nayon ng Edger. Nagbabasa ang nakatatanda ng ulat. Ang brihed ni Elsa ang pinakamalakas. Lumaki sa hangganan kaya naging matatag siya. Tungkol kay Arrow, bukod sa kanyang alaala, walang nakikitang problema ang mga taga-nayon sa kanya. Iniisip ng nakatatanda na ang tanging suliranin niya ay ang ilusyon ng pagdating mula sa kabila ng pader. Nakikipag-usap si Bid sa commander ng kaaway, gusto niyang tulungan ni Atli na tawagin ang nakatatanda at ang ibang taga-nayon. Ayaw niyang manatili itong tao rito magpakailanman. Nakikita ang katapangan ni Bit bilang isang super patriot, naramdaman ng commander na maswerte siya. Hinihikayat niya na balang araw ay magiging bayani si Bit. Nang magising si Arrow, nakita niyang pinalilibutan siya ng mga taga-nayon at kinuha na ni Bit ang kanyang Bindwarper para manirahan sa ibang lugar. Dapat ibigay ng buong nayon ang Bindwarper, ipinangako ito ng presidente sa lahat. Umiiyak si Elsa, nakarating na sila sa dead end. Wala na ang nayon ng Edger. Sa gabing iyon, habang binabantayan ni Super Patriot Bit si Arrow, dumating si Super Rebel Atli upang pilitin siyang pakawalan si Arrow. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang benefactor. Ililigtas niya siya. Lumabas si Elsa mula sa likod, itinutok ang baril at pinipilit si Atli na huminto. Iniisip niya na bahagi ng buhay ang sakripisyo. Sabi ng commander, ibibigay lang niya si Arrow sa ludo, hindi patayin. Pumagit na si Arrow sa pag-uusap. Hindi siya tatakbo. Kung tatakbo siya, sisihin ng lahat si Atli. Gusto niyang tawirin ang pader pero ayaw niyang may maapektuhan.
Tinanong niya ang tungkol sa pangarap ni Elsa na protektahan ang nayon dahil maaaring nagsisinungaling ang commander sa kanya. Siya lamang ang makakagalaw ng higanteng barkong iyon, kapangyarihan na wala sa iba. Pagkatapos ng teknik ng bida na nagpapabago ng isip, nag-alinlangan si Elsa, saka sumakay ang lahat sa barko patungo sa bagong tahanan. Si Arrow ay nakakulong sa hawla, habang ang commander ay paikot-ikot gamit ang kanyang bind warper. Sobrang dismayado si Atli sa nayon. Ang tanging nagagawa niya ay mabuhay sa pagsisisi dahil hindi niya natulungan ang isang taong may utang siya. Dumapo ang barko at iniabot ng commander si Arrow at ang kanyang bind warper sa kanyang nakatataas. Ayon sa ipinangako ng presidente, ililipat ang mga taga-nayon sa bagong lugar na may matabang lupa tulad ng ipinangakong lupain, habang si Arrow ay ibibigay sa ludo. Humingi ng pahintulot si Bit na sumali sa hukbo, at tulad ng isang lead bull, siya mismo ang sumabog sa barkong nagdadala ng kanyang sariling mga taga-nayon, libing ang mga ito sa ilalim ng lupa at bato. Itinuturing ng presidente na kinakailangan ito upang iligtas ang lupain ng Iki. Dapat burahin ang presensya ng nayon ng Edger at ang barko. Ayaw ng presidente na mag-away ang Rekha at Ludo sa kanyang teritoryo, ngunit napagtanto niyang siya ay nilinlang. Ito ay politika, ang mga pamamaraan ay hindi maaaring baliwalain upang mabuhay. Nais ng presidente na barilin si Super Patriot Bit. Ngunit isang bato ang tumama diretsyo sa ulo ng commander. Sinamantala ni Bit ang pagkakataon, kinuha ang bind warper at inihagis ito kay Arrow, nakiusap na iligtas niya ang lahat. Nagbago anyo si Arrow, inilagay si Bit sa kanyang balikat at bumalik kay Elsa. Kaya nailigtas ang lahat. Humingi ang commander ng bind warper sa presidente, nang angako na babagsakin ang barko at huhulihin si Arrow. Nagbago rin siya ng anyo. Agad na lumipat si Atli para harangan siya. Ang kanyang paniniwala sa pagkakataong ito ay kaya niya ito. Nakipagtulungan siya kay Arrow para talunin ang commander. Pagkatapos, pinalibutan ng mga taga-nayon ang presidente, pinapaalalahanan siyang huwag saktan sila. Sumuko siya, nakiusap na lisanin ng lahat ang kanyang bansa. Kung mananatili ang nayon, mababagsak ang Iki. Iniwan na sila ng kanilang bansa. Kaya muling sumakay sila sa barko, naghahanda para sa bagong paglalakbay. Nagulat sina Shubay at Kai sa emperador tungkol kay Arrow. Ayon sa hula, dapat patayin kapwa siya at ang battleship. Nagboluntaryo si Shubay para sa misyon na ito. Dahil nag-aalala sa ugnayang diplomatiko sa mas malalaking bansa, inatake ng presidente ng teritoryo ng Iki si Arrow at ang battleship. Gayunpaman, nakataka si Elsa at ang kanyang mga kaibigan mula sa bitag at patungo sila sa pader kasama si Arrow. Samantala, sa Republic of Rekha, isa sa dalawang superpower, iminungkahi ni Shubay na personal na lipulin si Arrow. 15 taon na ang nakalipas, sa isang nayon malapit sa northern wall ng Republic of Rekha, sina Shubay at Kai ay kabilang sa mga batang nakaposas at inakbay. Matigas ang loob ni Kai, ayaw niyang tratuhin na parang hayop. Ngunit para sa mga sundalo, wala siyang karapatang magsalita. Dahil hindi makabayad ang nayon ng buwis, ibinenta nila ang mga bata para sa pera at pagkain. Kaya tinanggap ni Shubay na karapat-dapat lamang siya bilang hayop o mas mababa pa. Ang mga taga-nayon ay nanonood lang mula sa malayo, natatakot sa pamahalaan at iniwan ang mga bata. Dahil masyadong madaldal si Kai, agad siyang sinampal ng isang sundalo. Mas masahol pa kaysa sa pagkain ng hayop ang kanilang pagkain. Walang bubong ang kanilang silungan, lantad sa ulan at araw. Dito hinahanap ang mga malalakas upang maging sundalo para sa Rekha. Hindi matanggap ni Kai ang sitwasyon. Kalma siyang pinayuhan ni Shubay na talikuran ang pag-iisip ng pagtakas, dahil kahit makatakas sila, magiging mga tulisan lang sila. Sa kasalukuyan, mga alipin pa lamang sila, ngunit kung mapapatunayan nilang karapat-dapat, iniisip ni Shu na mapapansin sila ng kabisera. Kumpiyansa siya na magtatagumpay silang dalawa ng magkasama. Kapag mas imposible ang isang bagay, mas gusto niyang gawin ito. Kaya nagpasya ang dalawang bata na balang araw gagawin nilang sarili ang Republic of Rekha. Sa kasalukuyan, pareho na silang may posisyon sa korte. Naglalakad si Shubay. Ito ang kanyang unang pagsalakay. Maaaring hindi na niya muling makita ang kabisera. Bahagyang inis si Kai. Pinapalakas siya ni Shubay ng loob, sinasabi na hindi siya isang tao na ilalagay ang sarili sa panganib. Hindi rin niya pinapayagang sumama si Kai. Natakot siyang kukunin ni Kai ang lahat ng kredito. Ang Chancellor ang problema. Kailangan ni Shubay na buuin ang sariling reputasyon para sa kanilang dakilang layunin na baguhin ang bansa mula sa loob. Ang apat na demonyo, makapangyarihang nawawalang mercenary na kayang pabagsakin ang mga battleship, ang tutulong sa kanila. Kailangang manahimik ang Chancellor. Gayunpaman, hindi iyon ang tanging layunin ni Shubay. Palaging ganun siya, mausisa sa hindi pa nakikilala. Lumilitaw na nakikita ni Kai ang lahat sa kanya. Dahil si Kai ang trump card ng Rekha, gusto ni Shubay na manatili siya sa lugar at hayaang siya ang humawak sa lahat.
Para sa kanilang pangako sa Northern Wall, sa neutral na zona sa pagitan ng Republic of Rekha at Ludo Empire, sumiklab ang atake mula sa mga kaaway. Napakabagsik ng labanan. Sa wakas, nagtagumpay ang mga mananakop sa kanilang layunin, winasak ang 6 na brigade at isang kanyon sa loob lamang ng 5 minuto. Susunod, gagawa sila bilang mga mercenary para sa Chief Astrologer. Lumilitaw na sila ang mga mercenary na balak gamitin ni Xu Bai laban sa battleship. Ito ang mapa ng linggoland na nakuha mula sa presidente ng Iki. Ang lugar ay karaniwang hinati sa 2 bahagi, ang kanlurang baybayin ay Rika, at ang silangang baybayin ay Ludo. Mayroon ding maliliit na bansa tulad ng teritoryo ng Iki mula sa desert town. Ang pader sa dulo ay ang Southern Wall, ngunit sa direksyong iyon puro burol at bundok. Iniisip nilang masyadong malaki si Granger para masiksik. Naisip ng nakasalaming lalaki ang isang paraan, sumunod sa hilaga ng neutral na zona, may daanang panglakad sa pagitan ng Reka at Ludo na malayang ginagamit ng mga mangangalakal para sa paggalaw. Bilang neutral na zona, kadalasan ginagamit ng grupo ang mga itinatag na trading point, nagpapalitan ng pagkain at pangangailangan kapalit ng pera at balat ng tupa. Bagaman medyo malayo, ito ang pinakamaligtas na ruta patungo sa pader nang hindi nasasangkot ang Rekha at Ludo. Bago pumunta sa Edger, 1 taon na ang nakalipas, nakapunta na ang doktor sa maraming lugar, nakakakuha ng maraming kaalaman. Dati, wala pang mga eskolar sa nayon, kaya mainit ang pagtanggap sa doktor. Biglang lumapit ang mga sundalo ng Rekha matapos humingi ng pahintulot mula sa presidente ng Iki. Buong karapatan ng Rekha na makipaglaban. Dahil binabato lamang nila ang battleship, hindi niya ituturing ito bilang paninira na nangangahulugang iniwan na ng Iki ang nayo ng Edger. Nagpalipad si Ren ng palaso, nagpadala sa Edger ng video mula sa emperador ng Republic of Rekha. Naniniwala siya na ang mga may lakas ng loob na tawirin ang pader ay sumisira sa kaayusan ng linggolan. Sa pangalan ng kalooban ng pader, ipinapadala niya ang mga mandirigma ng Rekha para lipulin sila. Hindi na niya kailangan ng negosasyon. Sumugod ang hukbo ng Rekha. Agad na pumunta si Bit sa control station. Iniisip ng doktor na maaari silang magtago sa trading city, kaya mabilis na nag-transform sina Arrow at ang 2 babae. Si Arrow ang haharap sa maliliit na kaaway habang kinakalap ni Atli ang kanilang impormasyon. Pinapalipad ni Elsa ang battleship pasulong. Mabilis na winasak ng kanyang battleship ang maliliit na barko ng Rekha. Ipinadala ni Xu Bai ang 4 na demonyong mercenary sa aksyon. Mabilis silang nag-transform gamit ang kakaibang spray. Huminto sa paggana ang Granger battleship. Binibigyan ni Arrow at Atli ng oras ang lahat para mag-isip ng plano habang nakikipaglaban sa 4 na mercenary. Si Xu Bai ay dumaan rin para batiin sila, malinaw na pinangako niyang tutulungan si Arrow na tawirin ang pader. Ngayon, nagpapadala siya ng tao upang lumaban, nakakalito kay Arrow. Minsang sinabi ni Xu Bai na makakabuti ito sa kanya. Kaya gusto rin niyang pagkatiwalaan siya ni Arrow kung makikinabang si Arrow. Hindi maintindihan ang mga salita ni Xu Bai. Sa ganoong paraan, binabati ni Xu Bai si Arrow ng good luck at umalis. Bago lumaban, ipinakilala ng 4 na demonyo ang kanilang sarili. Pagkatapos, sumabak sa labanan. Nakatayo si Xu Bai sa labas, nag-cheer. Naramdaman ni Ren na maswerte siya na ang kanyang boss ay hindi pala taksil. Sa Ludo Empire, ina-update at iniulat ang sitwasyon ng laban. Natalo ang grupo ni Atli at Arrow dahil napakalakas ng paniniwala ng kaaway. Lumapit si Elsa upang lumaban kasama, ngunit agad siyang tinadyak at binugbog. Ito ang kapangyarihan ng kilalang 4 na demonyo, pangkat na sinanay ni Xu Bai. Biglang lumikha si Arrow ng maraming kopya ng sarili, sabay-sabay sumugod upang talunin ang 4 na demonyo bilang paghihiganti sa kanilang pangungutya sa kanya noon, tinawag siyang manok. Pagkatapos, nagreklamo si Arrow sa 2 babae na siya ay napakapanagot. Kung ang isang tao ay may isang paniniwala lamang, magta-transform siya sa isang brihed. Ngunit kung walang paniniwala, walang hangganan ang kapangyarihan. Dahil nagmula si Arrow sa kabila ng pader, walang imposibleng bagay. Maaaring totoo rin ang hula tungkol sa katapusan ng mundo. Iniutos ni Ren na mag-transform ang lahat ng tropa para labanan si Arrow. Ngunit napakabilis, sila ay natalo. Ikinulong ni Xu Bai si Ren sa kotse, humihingi ng paumanhin sa abala. Pagkatapos, lumapit siya kay Arrow at inihayag ang pagsuko. Mula sa simula, sinusuri lang niya kung karapat-dapat si Arrow na sumama sa kanya. Kaya pumasa si Arrow sa pagsusuri ni Xu Bai na nangangahulugang maaari na rin niyang sirain ang mundo. Upang magawa iyon, kailangan ni Arrow ng isang taong matalino. Si Xu Bai ang magiging taong iyon. Gusto niyang bumalik si Ren sa Rekha at iulat sa hari na siya ay naging taksil. Umalis na rin ang 4 na demonyo. Ibinalik si Xu Bai upang sumali sa grupo, ngunit palaging nakatali at mahigpit ang pagbabantay sa kanya. Ang unang gawain ay ayusin ang battleship. Ang dahilan kung bakit hindi ito gumagana ay dahil sa dumadaloy na likidong metal sa ilalim ng lupa.
Doon, bumubuo ang likidong metal ng isang network ng agos, sapat na malakas upang itaboy ang ilang metal. Ginagamit ng parehong warhorses at battleships ang puwersang ito upang kumilos. Nailigaw ng 4 Demon Separation Spray ang puwersang ito. Mawawala ang epekto ng spray makalipas ang halos 1 oras. Ngunit ngayon, nagsisimula pa lamang ang lahat. Haharapin nila ang mas mahihigpit na kalaban. Pakiramdam ni Bit na hindi niya mapagkakatiwalaan si Shubai dahil minsang naloko na sila dati. Kailangan ng Edger Village na patunayan niya ang sarili. Bumalik si Ren sa Rika, iniulat kay Kai na naging taksil si Shubai. Sa pagkakarinig ng balitang ito, nagulat si Kai. Bumalik si Ren upang iulat kay Kai ang pagtataksil ni Shubai, na nag-iwan kay Kai nagulat at natigilan. Samantala, dinala si Shubai sa isang lugar na kitang-kitang ikinagagalak niya. 10 taon na ang nakalipas, nagmamadali ang mga tao sa paghahanap ng Rakuho dahil nahulog ito sa isang lugar malapit. Dahil maraming rebel faction sa paligid, kailangan nila itong mahanap ng mabilis. Kalma na naglalakad si Shubai habang mabilis na itinaboy ni Kai ang suntok ng sundalo na nakatarget sa kanya. Gusto nilang mahanap agad ang Rakuho. Mga alipin lang sila. Kung walang silbi, hindi sila pakakainin. Tumakas si Kai at Shu. Hindi sang-ayon si Shu sa planong ito. Kahit tumakbo sila buong araw, wala ang Rakuho sa lugar na ito. Batay sa kalkulasyon ni Shubai gamit ang mga palatandaan, bilis, anggulo, at lakas ng hangin, nahulog ang Rakuho sa timog. Inanyayahan ni Kai si Shubai na maghanap kasama siya. Ipinaglalaban nilang pareho ang buhay upang umusad. Sa wakas, natagpuan nila ang Rakuho. Humadlang ang isang grupo ng rebelde na sundalo. Tiniyak ni Kai na siya lamang ang hahawak sa kanila. Mabilis, pinukpok ni Kai hanggang sa maging durog ang lahat. Nang dumating ang regular na hukbo ng Reka, lahat ay nagtuturo ng sibat kay Kai at Shubai. Ipinaliwanag ni Shubai na hindi sila mga kaaway. Dumating ang mga rebelde sa paghahanap ng Rakuho at hinarap sila. Dahil mga karaniwang tao lamang sila na walang akses sa emperador, iniutos ng opisyal na patayin silang dalawa. Habang humahampas ang espada kay Kai, sumingit si Shubai upang harangan ito para sa kanya. Kahit na basura lang silang karaniwan, napuksa nila ang mga rebelde. Hindi niya matanggap na patuloy pang pahintulutan ng Reka silang mamatay. Lumitaw ang emperador, pinigilan ang opisyal. Nagawa ng grupo ni Shubai ang hindi nagawa ng buong hukbo. Iniutos ng emperador na itaas nila ang ulo at sabihin ang kanilang mga pangalan. Nagtinginan ang dalawa at mumiti. Naabot nila ang kanilang layunin. Sa kasalukuyan, natanggap na ni Kai ang utos ng emperador at naghahanda upang imbestigahan ang lahat. Sa panig ni Shubai, muling umaandar ang barko. Napansin niyang tunay na henyo ang doktor. Napakaswerte na may isang taong may kaalaman tungkol sa teknolohiya ng Rakuho sa barkong ito. Tila kahawig ng operating system ng kanilang mga barko sa Reka. Dahil sa dami ng sinasabi niyang walang kabuluhan, nagsimulang mainis si Bit. Dumating si Shubai dito upang lutasin ang lahat ng misteryo. Kailangan niyang magmadali bago humarap sa mas malalaking kaaway. Pagkakatapos niyang magsalita, inanunsyo ng control room ang isang kaaway, ngunit isa lamang. Sa wakas, dumating ang taong hinihintay ni Shubai. Kahit nag-iisa, kasing lakas ni Kai ang 1,000 brihats. Nakakabaliw ito sa lahat, iniisip pa rin na walang makakatalo kay Arrow. Kumpiyansa si Elsha na kaya rin niyang durugin si Kai. Sa isang sipa lamang, pinagalaw ni Kai ang buong battleship. Kaya niyang pigilan si Granger. Binalaan na ni Shubai tungkol dito, na si Kai ang pinakamalakas na general ng Republic of Rekha. Muling sumipa si Kai, hinihingi kay Shubai na lumabas at makipag-usap. Matigas ang loob ni Elsha, patuloy sa pakikipaglaban. Sumigaw ang elder ng Nayon na tanggalin niya ang warper o mamamatay siya. Nagpasakot si Elsha ng may alinlangan. Sa loob ng barko, gusto ni Arrow na manatili ang lahat sa kanilang pwesto habang siya ang kumikilos. Hiningi ni Shubai kay Dr. Sola na buksan ang external speakers, sinasabing nasa control room si Kai. Tumugon si Kai, gusto niyang sagutin siya ni Shubai. Hindi na niya pinansin ang utos ng emperador, iniwan ang Reka, at sumama sa mga kaaway mula sa labas. Inamin ni Shubai na ito nga ang kanyang plano mula sa simula. Ang Reka ay isang lumulubog na barko. Gusto niyang tulungan ni Kai at ng kanyang sarili na muling itaas ito. Gayunpaman, natagpuan ni Shubai ang bagong barko na tinatawag na Granger. Mula ngayon, sina Back Arrow at Granger ang kanyang pangarap. Lubhang naiinis si Kai, iniisip na nawalan ng bait ang kanyang kaibigan. Sisiraan niya ang battleship na ito. Lumabas si Arrow, idineklarang siya ang hahawak sa lahat. Nag-transform si Arrow, naging tinaguriang Brihite na walang paniniwala. Natagpuan ni Kai na nakakatakot ang anyong ito. Pinaalala ni Arrow kay Kai na ipakilala ang sarili bago lumaban. Nagpasakot si Kai ng may pag-aatubili. Sa isang sipa lamang, natumba si Arrow. Walang hanggan siyang nag-replicate at natagpuan ang kahinaan ni Kai.
Sa kasamaang palad, laban sa isang kalaban tulad ni Kai, walang epektibo ang mga atake. Hindi mababasag ang paniniwala ni Kai ng isang taong hindi niya kilala. Gusto ni Kai na magbalik loob si Shubay. Lumabas si Atli, ayaw panoorin si Arrow na mamatay. Sinita ni Bit si Shubay, sinasabing lahat ay kanyang kasalanan. Lumabas lang si Kai dahil dumating si Shubay. Itinanggi ni Shubay ito, sinasabi na dumating siya dahil hindi nila kayang talunin si Kai nang wala siya. Naniniwala ang elder ng nayon na siya at si Arrow ay parehong isinumpa. Gusto niyang payapang lisanin nila ang Edger. Kahit na umalis sina Shubay at Arrow, patuloy pa rin ang pag-atake sa mga taga-nayon. Naniniwala ang emperador na napakahalaga ng battleship na ito. Hindi na makakabalik ang mga tao sa dati nilang buhay. Mula nang lisanin ang nayon, nagbago na magpakailanman ang kapalaran ng lahat. Sa pagkakarinig nito, iniutos ng elder kay Bit na pakawalan si Shubay. Hiningi ni Shubay ang tulong ng doktor dahil siya ang pinakamabilis makaintindi. Upang mailigtas ang lahat, kailangan sundin ni Sola ng eksakto ang mga utos ni Shubay. Lumapit si Shubay, sinasabing itigil ang lahat ng pag-transform, kasama na si Kai. Tinulungan siya ng dalawang babae pumasok. Hindi niya inasahan ang isang tao na ganito kalakas. Bagaman ayaw nilang aminin, tanging si Shubay na lamang ang kanilang mapagkakatiwalaan. Lumapit si Shubay kay Kai, sinasabing alis siya sa Reka. Dahil sa kanilang pagiging makasarili, maraming kapangyarihan ang nawala sa Reka. Ang dahilan kung bakit mas mabilis makakolekta ng Reka ang Warpers kaysa sa Ludo o mga rebelde ay dahil sa formula ni Shubay sa paghula ng mga landing point ng Rakuho. Iniisip ni Shubay na sapat na ang naitulong niya sa Reka. Pinaalala ni Kai sa kanya ang pangako nila sa Northern Wall. 5 taon ang nakalipas, iniutos ng emperador na gamitin ng mga mandirigma ng Reka ang transformation armor. Akala niya muling magiging magkakamukha ang lahat ng sundalo. Pero hindi, lubos na naiba ang anyo ni Kai. Tinanong ng emperador si Kai tungkol sa kanyang paniniwala at pangalan. Tinawag niya ang sarili niya na Kai, na may paniniwalang walang matatalo sa kanya. Naniniwala siyang magiging matatag siyang batong poprotekta sa bansa. Kaya pinangalanan ang Brayhate ni Kai. Kinilala rin ng emperador na si Kai ang batang natagpuan niya noon. Nakita niyang mas lumakas si Kai at nais niyang paglingkuran nito ang Reka. 3 taon ang nakalipas, umangat si Kai bilang general habang si Shubay naman ay pumasok sa propesyon. Gusto ni Shubay na hintayin siya ni Kai. Sa loob ng 1 taon, magiging chief astrologer siya. Magkasama nilang babaguhin ang bansang ito. Ang napakagarang kabisera sa ibaba ay hindi tulad ng kanilang nayon kung saan hirap silang kumain. Magkasama nilang ayusin ang bulok na Reka. Hinugot ni Kai ang kanyang kutsilyo. Pinuputol niya ang sarili niyang kamay, hindi niya kailanman malilimutan ang sakit mula sa suntok ng espada na tinanggap ni Shubay para sa kanya. Ito ang magiging pangako nila. Ngayon, muling binubuksan ni Kai ang lumang sugat. Gusto lang niyang huwag kalimutan ni Shubay ang pangakong iyon. Pero kalmadong sinabi ni Shubay na gumaling na ang kanyang sugat dahil mabilis siyang maghilom. Walang magawa si Kai at napatawa na lang. Hinawakan niya si Shubay. Gusto ni Kai baguhin ang bansang ito, samantalang gusto ni Shubay baguhin ang buong mundo. Para magawa iyon, hindi si Kai ang taong kailangan niya. Hindi maintindihan ni Kai kung bakit si Shubay ay tataya sa isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Hindi kailanman nagustuhan ni Shubay ang pagsusugal. Pinipili niya ang panig na mas may tsansa. Ayaw man ni Kai, tinatanggap niya ito. Kukunin niya ang buhay ni Shubay para sa kapakinabangan ng Reka. Itinutok ni Bit ang baril mula sa likod, pinipilit si Kai na tumigil. Wala siyang pakialam kung general man si Kai ng Reka. Iniisip niyang kung walang Brayhate, walang silbi si Kai. Inuutusan niya si Kai na ibaba ang kanyang mga sandata. Tingin ni Kai, napakabobo nito. Hindi pa rin nauunawaan ng inosenteng Bit ang sitwasyon. Kaya siyang talunin ni Kai gamit lang ang isang daliri. Kasunod noon, balak nang tapusin ni Kai si Shubay. Nakabawi na si Arrow at sumugod para harangin ang isang suntok para kay Shubay. Sinunggaban ni Arrow ang pagkakataon upang mag-transform, mabilis na sumunod si Kai. Nahulog siya sa bitag ni Shubay. Pinaputok ni Dr. Sola ang kanyon na kanilang bagong in-upgrade, na kaya pang abutin ang kabisera. Hindi pa rin naniwala si Kai, kaya iniutos ni Shubay ang isa pang putok na tumama mismo sa palasyo. Ayon sa Forbidden Archives, kayang sirain ng battleship na ito ang mundo. Binalaan ni Shubay na kung gusto pa rin ni Kai silang harapin, sinunog nila ang buong kabisera at palasyo. Tinuturing ni Kai na talagang karumal-dumal si Shubay. Itinaas ni Shubay ang kanyang pamaypay, binalaan si Kai na lumayo kung ayaw niyang maging tambak ng apoy ang kabisera. Galit na sumugod si Kai ngunit hinadlangan ni Arrow at sinalubong ng mind-changing technique. Nagpasakot si Kai at umatras. Mula ngayon, opisyal na silang magkalaban imbes na magkaibigan. Naloko si Kai. Mananatili pa rin ang sugat ni Shubay.
Hindi gaanong nag-aalala si Arrow, gusto lang niyang makauwi. Ang pagsabog kanina ay nakapreset na ni Shubay sa kabisera. Ang kanyon ay naglaban lang ng air shells. Ito ay bahagi ng estratehiya ni Shubay, ngunit kailangan nilang mabilis na makarating sa pader bago malaman ng Rekha ang panloloko na ito. Ipinag-ulat na ng Chancellor ang lahat sa Emperador. Kasama ni Kai si Ren. Magsisilbi na ngayon si Ren kay Kai dahil gusto niyang makita na parusahan ang traidor na si Shubay. 3 oras nang nagmamaneho si Elsa nang walang pahinga, kaya nakakaranas siya ng hallucination, nakakita ng mga gwapong lalaki, at nawalan ng kontrol sa manibela. Pinapayuhan siya ng lahat na magpahinga ng kaunti, dahil karaniwan, ang tao ay kayang magmaneho ng tuloy-tuloy ng 1 hanggang 2 oras lamang. Ngunit hindi pinapayagan ni Shubay na magpahinga siya. Kailangan nilang kumilos ng mabilis bago dumating ang hukbo ng Rekha. Gusto pa rin ng elder ng Nayon na huminto si Elsa. Hindi nila iniwan ang Nayon para magdusa siya ng ganito. Gayunpaman, voluntaryo si Elsa. Hindi maintindihan ni Ero kung bakit mahalaga sa lahat ang Nayon. Dahil nawalan siya ng alaala, hindi na niya alam kung ano ang mahalaga. Dahil naawa kay Elsa, isinukot ni Shubay ang kanyang manggas upang tulungan siya. Itinutok ni Bit ang baril, ipinag-uutos na huminto sila. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Shubay. Iminungkahi ni Arrow na gawing boss ni Bit si Shubay dahil maaari niya itong utusan. Natagpuan itong kawili-wili ni Shubay, kaya agad niyang itinaas si Bit bilang admiral. Tinanong niya si Bit, bilang admiral, kung dapat bang i-activate ang residual belief system base sa kasalukuyang kalagayan ni Elsa. Sa pagpayag, ini-activate niya ito, na nagpapahintulot kay Elsa na kanselahin ang kanyang Brihite form. Sa wakas, dahil sa military belief, unti-unting nagkamalay si Elsa. Hindi alam ni Bit kung paano sila magpapatuloy nang wala si Elsa. Kapag ang isang battleship ay dumaraan, patuloy itong gumagalaw hanggang sa itigil, paliwanag ni Shubay. Gumagana rin ang paniniwala sa parehong paraan. Maliban kung may manghihimasok, magpapatuloy ang barko kung nananatili ang kalooban ng controller. Ito ang tinatawag na residual belief. Natagpuan na masyadong maingay ang mga bata. Iniutos ng elder ng Nayon na tumahimik ang lahat. Kaya umalis ang lahat. Hinawakan ng elder ang kamay ni Elsa. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Dahil ang battleship na ito ay 1,000 gent ang haba, komportableng makapagmaneho ang mga tao sa loob ng sasakyan. Ang barko ay fully equipped sa lahat ng bagay. Ang operating system ay katulad ng sa mga barko ng Rekha, ngunit mas simple. Hinuha ni Sola na ito ang orihinal na modelo ng barko. Natutuwa na may nakakaintindi sa kanya, labis na masaya si Shubay. Maaari ring maghugas at magpatuyo ng mga damit ang mga taga-Nayon sa gabi. Ang mga sandata sa barko ay 10,000 beses na mas mabisa kaysa sa kanilang mga baril. Lahat ay humahanga. Sa palasyo, isinara ni Kai ang kanyang sarili. Kailangang ilagay niya ang sarili sa kahihiyan upang palakasin ang kanyang paniniwala. Lumapit si Defense Minister Kayo, sinisisi si Ren sa hindi pagkilala kay Shubay bilang traitor kahit nakasama siya buong araw. Kailangang managot din siya sa pagpapalaya kay Tsubay. Nainis, itinuro ni Kai na tulad nila ang minister na ito, responsable sa pagdevelop ng mga sandata sa tabi mismo ni Tsubay. Itinaguyod siya ni Chancellor T bilang Chief Astrologer. Ang kanyang susunod na trabaho ay linisin ang gulo na nilikha ni Tsubay. Noong nakaraang gabi, umalis ang emperador upang harapin ang mga rebelde sa kanluran, kaya ang Chancellor ang pinakamataas na otoridad sa kabisera. Nagboluntaryo si Ren para sa labanan, ngunit tinanggihan ni T ang pagpapadala ng hukbo hanggang sa masiguro ang kabisera. Gusto pa rin ni Ren na parusahan si Shu, ngunit sabi ni Kayo, hindi iyon kanyang usapin. Maaari lamang maitalaga ang kanyang kapalaran sa loob ng 3 araw. Sa kasalukuyan, wala siyang tungkulin, ngunit kung aalis siya sa kabisera, siya ay papatayin. Gayunpaman, sa loob ng kabisera sa susunod na 3 araw, maaari siyang gumawa ng kanyang nais. Umaasa siyang magagamit niya ng mabuti ang oras. Lubos si Ren na nagpapasalamat sa kanya. Kung susunod siya sa mga utos, iniisip niyang walang pagtutol si T. Magkukunwari rin siyang walang alam. Ang battleship ng Nayon ay pansamantalang nagpapahinga. Nakatawid na sila sa teritoryo ng Ludo, ngunit ang jurisdiksyon ng Wallstone ay isang autonomous na rehiyon kung saan pinapayagan ang mga lord na magpakontrol sa sarili kung bayad ang buwis, hindi tulad ng Ludo. Napakaliit ng depensa sa lugar na ito, kung alam nila ang daan, maaari silang makatawid. Ang mapa ay iginuhit ng Rekha, ngunit wala itong datos tungkol sa Ludo. May 3 araw pa bago matuklasan ng Rekha ang panloloko ni Shubay, kaya gusto niyang makarating sa pader bago iyon. Matapos ihanda ang pagkain, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang paglalakbay at nakarating sa jurisdiksyon ng Wallstone. Napakabaren ang lugar na ito, kaya hindi rin ito pinapansin ng Ludo. Ang pagdaan dito ay matalinong desisyon. Walang pakialam ang Ludo at ayaw ng Rekha na magsimula ng digmaan. Biglang may Brihite na humarang sa daan.
Hindi ito nakikilala ni Shubay, kaya hinuhulaan niyang hindi ito regular na hukbo. Sumigaw ang Brihite na umatras sila. Hindi kayang ihinto ni Elsa ang barkong ito. Bago pa mabangga ang Brihite ng barko, inilipat ito ni Arrow sa gilid. Ang piloto ng Brihite ay isang batang lalaki na mukhang mahina at cute. Natigatig ang bata at nahulog sa mga bisig ni Arrow. Ang lugar na ito ay parang farm ng mga gwapong lalaki, maraming kumikislap at cute na mga batang lalaki na nag-aabang. Pumunta si Arrow at ang kanyang grupo kasama ang batang iyon. Ipinakilala ng batang may asul na buhok ang lahat, sinasabing hindi kaaway ang grupo ni Arrow. Nang marinig tungkol sa pagkain, masayang tumakbo ang mga bata patungo kay Arrow. Ito ay isang farm kung saan bawat batang lalaki ay cute at magandang tingnan, nagtatrabaho bilang alipin para sa Panginoon ng rehiyon. Pagkatapos siya sa atin, kinumpirma ng doktor na peke ang utak ng mga batang ito. Para silang nabuhay na patay. Nakakulong sila sa farm at pinapatay kung susubukang tumakas. Minsan sa isang buwan, pinipili ang ilan para dalhin sa laboratorio. Kapag bumalik silang wasak, inaalagaan sila ng iba. Umiikot ang kanilang buhay sa paghihintay na mapili, handsome boys ang kanilang palayaw. Dati, nagmula sila sa mga mahihirap na nayon, iniisip na sapat na ang pagkain at tirahan, ngunit nang brutal silang pinahirapan, nagnakaw sina Goat at ang batang may asul na buhok ng Bind Warpers mula sa laboratorio. Winasak ang lahat gamit ang mga Brihite at tumakas. Pagkatapos, natalo nila ang mga gwardya upang palayain ang lahat, kaya inisip nilang ang grupo ni Arrow ay dumating upang habulin sila. Nakikita ni Shubay na bawat bansa ay may madilim na bahagi, nagsasagawa ng eksperimento ang Ludo habang gumagamit ng mga alipin ang rekha. Marahil, ang eksperimento sa mga batang ito ay may kinalaman sa pagmamanipula ng paniniwala. Inimbitahan ni Arrow ang mga bata na sumali sa kanyang grupo sa pagbasag ng pader. Tinuturing ito ni Bran na katawa-tawa. Dito siya ipinanganak. Dati, ang lugar na ito ang kanilang ngayon. Dumating ang Lord ng Wallstone at winasak ang lahat. Iniisip ni Goat na kailangan nilang protektahan ito. Ang pagtakas ay pagpapasakop. Sumigaw ang alarma. Umaatake ang kaaway. Nagkawatak-watak sa takot ang mga bata. Pinamumunuan ang puwersa ng kaaway ng Lord. Gusto niyang patunayan sa mga bata na mali ang pagtutol sa mga matatanda. Gusto ni Brew na mag-transform at lumaban. Ipinigil siya ni Arrow, sinasabing siya na ang aayos nito ng mabilis. Natalo sila. Nakilala ng Lord si Arrow. Ayon sa mga bulong-bulungan, isa siyang ereheng nakatalo sa presidente ng Iki at nakatakas mula sa mga kuko ng demonyong general ng Rekha. Dahil dito, umurong sila at ligtas ang mga bata. Kinagabihan, naghain ng masarap na pagkain. Lumapit ang isang bata, inaanyayahan si Bit na manatili kasama nila, nangakong gagawin ang kahit ano na gusto ni Bit. Napansin ni Arrow si Bro na nakaupo sa isang sulok, wasak ang loob, kaya nilapitan niya ito upang tingnan ang lagay nito. Hula niya, pabigla-bigla ang bata dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Biglang umiyak si Bro. Ang paniniwala niya ay ang mabuhay, kahit siya na lang ang natira. Iniisip niyang ang duwag na tulad niya ay mas mabuting mamatay na lang. Para lamang sa matatapang gaya ni Goat ang mga Brihite. Nakakapagod isipin ito para kay Arrow kaya umalis siya. Tama si Shubay, kaya sumunod na lang si Arrow upang umalis. Maraming Bind Warpers ang nakolekta ni Lord Wallstone. Habang nagyayabang siya, biglang binuksan ni Arrow ang pinto at pumasok. Sa battleship, dahil hindi makita ang grupo ni Arrow na bumabalik, sobrang nag-aalala si Elsa. Bumalik si Arrow at ang Lord sa mga bata. Sumali siya sa panig ng Lord upang makuha ang mapa ng Ludo. Mas mahalaga ang makarating sa pader kaysa sa mga batang makita si Arrow na madaling tumalikod. Nag-aalala ang village elder na baka maharap sila sa parehong sitwasyon sa hinaharap. Nakipagkasundo si Shubay na bigyan ang Lord ng walang kapantay na teritoryo sa Ludo kapalit na pahintulutan silang dumaan sa kanyang lupain. Iniisip ni Bro na tumalikod si Arrow sa kanila dahil hinamak nito ang kahinaan ng bata. Ayaw niyang matalo sa mga matatanda. Pagkatapos ng pag-isip, napagtanto niyang makakaraos sila kung tutulungan sila ni Goat. Binuksan ni Bra ang gate at umatake, ginamit ang usok para hadlangan ang paningin at walang tigil na inatake si Arrow. Umatake rin ang mga bata sa pamamagitan ng usok, kinuha lahat ang mga warpers ng Lord. Kaya naayos ang lahat. Tumulad si Arrow at Shubay laban sa Lord, hindi na siya tinutulungan. Memorized ni Genius Shubay ang mapa mula sa isang painting na nakasabit sa kanyang silid. Nadaya, bumagsak ang Lord. Sa wakas, naibalik ng mga bata ang kanilang paniniwala. Pagkatapos, nagpapaalam ang grupo ni Arrow sa mga bata upang bumalik sa battleship. Ang village elder, matapos masaksihan ng lahat, ay nagpasya na ibigay ang lahat sa kanyang apo. Mula ngayon, opisyal nang naging leader ng Edger Village si Elsa. Tanging si Shubay at Ero na lamang ang naiwan. Puna ni Ero na espesyal ang tao ni Shubay.
Sa kabila ng pag-abandona sa kanyang bansa at mga kaibigan, patuloy siyang sumusulong. Kinilala rin ni Shubai na kahanga-hanga si Ero sa buong panahong ito. Pag-alis sa teritoryo ng Iki, tumatawid ang Granger sa jurisdiksyon ng Ludo patungo sa pader. Natuklasan nila na si Lord Walston ay nagsasagawa ng eksperimento sa mga batang lalaki. Pagkatapos makilala si Arrow, nagkaisa ang mga bata upang kunin ang mga Bind Warper at ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Nag-uulat ang mga puwersa ng depensa sa hangganan ng Rekha sa Distrito 3 headquarters na ang target na battleship ay patungo sa Northern Wall sa pamamagitan ng Neutral Zone. Sa battleship, isinasagawa ni Bit ang isang seremonya ng pagbibigay ng pangalan. Una ay ang Brihite ni Arrow na pinangalan ng Mooga, pagkatapos ay Shadow ni Elsha at Ruju ni Atli. Dahil ang mga Brihite ay mga pagpapakita ng paniniwala, mas personalized ang mga ito, mas nirerespeto ang kanilang mga controller, kaya mahalaga ang pagbibigay ng pangalan sa mga Brihite. Higit pa rito, ang pagbibigay ng natatanging pangalan ay nakakatulong upang mapalakas ang paniniwala. Kung may sapat na paniniwala si Bit upang makakuha ng isa, magiging karangalan kay Shubai na pangalanan ito. Ang kasalukuyang problema nila ay naspot na sila ng mga puwersa ng Northern Guard ng Rekha na sumusunod sa kanila mula sa layo na 10,000 gen. Nakakagulat na ang screen na ito ay makakita ng ganitong kalayo. Atakehin sila ng Northern General Totsu kapag nagkaroon ng pagkakataon. Sa kabutihang palad, magiging ligtas sila dahil ipinagbabawal ang labanan sa Neutral Zone ayon sa Caravan Road Treaty. Kung ayaw ng Rekha ng gulo, kusang iwas sila, kaya ang kanilang destinasyon ay kung saan nagtatagpo ang pader at ang Neutral Zone. Ngunit nais ng Emperor na lipulin sila, kaya lalabag siya sa mga patakaran at atakehin sila. Iminungkahi ni Arrow na wasakin ang pader. May sasabihin ang mga taga-baryo kay Elsha at Atli. Kalahati sa kanila ay nais umalis sa barko kahit alam nilang walang pag-uwi. Iniisip nila na sila ay maaring ma-curse kung wawasakin nila ang pader. Gusto pa ring subukan ni Elsha, ngunit ang iba ay ayaw ng magsapalaran. Buhay sila dahil sa pader, kaya hindi nila kayang manatili sa barkong sisirain ito. Ang mga pagpipilian ng mga nakatatandang kapatid na babae ay makakaapekto rin sa mga bata. Pakiramdam ni Elsha na hindi niya mapipigilan ang barko at kailangang magpatuloy sa paggalaw pasulong. Dumating si Lord Walston upang makipagkita sa Ludo. Ipinapahayag niya ang tungkol sa kamakailang labanan. Lumilitaw ang prinsesa na labis na nadismaya dahil nagsagawa siya ng kasuklam-suklam na eksperimento sa mga batang lalaki. Sinusubukan niyang ipaliwanag, ngunit hindi nakikinig ang prinsesa. Lumuluhang tanging hangad lang na mapuno ng pagmamahal ang mundong ito. Nais ng Lord na magising ang prinsesa, iniisip na siya ay napakabobo at sobra ang pag-iyak. Habang nanunumot-kutya sa prinsesa, dumating si Prax, commander ng Ludo, at humiling na parusahan siya ng bahagya bilang babala. Para kay Prax, walang sinuman ang pinapayagang paiyakin ang prinsesa. Kung magsasalita pa ang Lord, agad niyang imbestigahan ang iligal na eksperimento. Nais ng prinsesa na ibalik ng kanyang mga tauhan ang barko nang hindi nakikipaglaban. Ngunit hindi ito madali dahil haharangin sila ng Rekha. Humiling si Prax na akuin ang misyon na ito. Mabilis na nakarating ang grupo ni Arrow sa pader. Lumuhod ang mga taga-baryo, nakikiusap sa pader na patawarin sila. Isinuot ni Arrow ang Bind Warper, nag-transform, at naghanda upang wasakin ang pader. Ngunit napakatigas ng pader. Gusto rin tumulong si Atli. Sinubukan niyang umatake, ngunit walang silbi. Hindi malinaw kung walang epekto ang mga atake o kung sinisipsip lang ito ng pader. Iminungkahi ni Shubai na subukan ang ibang paraan. Isang araw na lang bago maikulong si Ren, wala pa rin siyang natagpo ang karagdagang impormasyon. Nais niyang sana ay mas maayos niya noon ang pakikitungo sa kanyang nakatataas. Lahat ito ay dahil sa kayabangan ni Shubai. Noong panahong iyon, sinabi ni Shubai na balang araw, papalitan siya ni Kayo. Biglang may napagtanto si Ren. May natagpuan siya. Sabik ang general na umatake, ngunit iginiit ng Chancellor na manatiling kalmado muna. Hindi pinapayagan ng Chancellor ang anumang hakbang bago masiguro ang kaligtasan ng kabisera. Dumating si Kayo upang iulat na natagpuan nila ang remote-controlled bomb na inilagay ni Shubai. Ang inakala nilang long-range shot ay isang panlilin lang lamang. Inalis na ni Ambasador Kayo ang lahat ng bombang iyon. Ngayon, pwede nang umatake ang Rekha. Ngunit naroon pa rin ang Caravan Road Treaty. Nalungkot ang general nang marinig na hindi sila pwedeng lumaban. Sa kabilang panig, naunawaan na ni Shubai kung paano gumagana ang kanyon. Iniutos niya kay Bit na maghanda sa pagpapaputok. Dumiretso si Bit at pumutok ng 2 beses patungo sa pader. Akala niya panalo na siya nang sumabog ito, ngunit nanatiling buo ang pader. Nakakatuwang karanasan para kay Shubai ang paglalakbay kasama si Arrow na hindi alam kung ano ang mangyayari. May lumitaw mula sa pader at umatake sa kanila. Nagmadaling tumakbo ang lahat papasok sa barko at mahigpit na humawak. Ang 2 bagay na yon ay smoke vents.
Napagtanto ni Shubai na produkto rin ng tao ang pader. Hindi na makontrol ni Elsia ang barko. Takot ang lahat at iniisip na isinumpa sila ng pader. Kung ganito ang sitwasyon, mababalik sila sa rekha. Nakikita ito ng General bilang magandang pagkakataon at isinusuot ang kanyang transformation armor. Hindi pinapatawad ng Republika ng Rekha ang sinumang iginalang ang dakilang pader. Gusto niyang magbayad ng buhay si Shubai. Ang paniniwala ng General ay patayin ang lahat ng kaaway. Walang bagay na hindi mapuputol ng kanyang palakol. May kumpiyansa si Arrow na magiging eksepsyon siya sa General. Bilang General, hindi siya natatakot sa isang walang paniniwala na Brayhead tulad ni Arrow. Bumagsak ang palakol. Hindi umatras si Arrow. Nakatayo ang kaaway sa blind spot ng kanyon kaya hindi sila makapaputok. Nakikita ito, nagplano si Elsia na umatras patungo sa neutral zone. Ipinahid ang separation paint at huminto muli ang barko. Hinulaan na ni Shubai na gagamitin ito ng kaaway. Napasok na ng mga kaaway ang battleship. Gusto ni Bit na lumaban upang protektahan ng lahat. Sa labas, patuloy pa rin ang pakikipaglaban nina Atli at Arrow. Matindi ang kalaban. Biglang lumipad ang isang Brayhead at sinunggaban ang General. Ang komandante nito ay si Prax Brayhead mula sa Supreme Ludo. Dumarating para sa interes ng prinsesa. Nakatayo siya sa ulo ni Elsia, sinasabi na narito siya para makipagnegosasyon. Teritoryo ito ng Rekha, ngunit nilampasan ni Prax ang patakaran ng non-invasion sa pamamagitan ng pag-hover ng hindi humahapak sa lupa. Itinago ito ng Ludo upang samantalahin ang butas sa kasunduan. Si Shubai ay rebelde, ngunit hindi ordinaryo, isang henyo ng rebelde na nagawang pahawin ang separation paint. Hahadlangan sila ni Prax para makasimula ang barko. Nakabalik ang barko sa neutral zone, kaya hindi na sila makikipaglaban. Tinuturing ng Ludo ito bilang isang kilos ng digmaan. Inuutusan ng Chancellor ang General na umatras, ayaw niyang pasiklabin ang Ludo. Lubos na inis ang General, tiyak niyang ayusin ang utang na ito. Tinitingnan ni Kayo ito bilang matalinong desisyon, iniiwasan ang panganib ng digmaan sa Ludo sa panahong ito. Ngunit pagbalik ng Emperador mula sa pagpigil sa mga rebelde, at atakihin ng Rekha ang Ludo. Alam ni Kayo na mag-ipon muna ng kayamanan ang Chancellor bago yon. Sa huli, naghatid si Prax ng mensahe mula sa prinsesa ng Ludo, iniimbitahan si Arrow at ang kanyang grupo bilang mga panauhin. Alam ng Ludo na intensyon ng kanilang grupo na sirain ang pader na gusto ring talakayin ng prinsesa. Dahil wala nang magagawa, tinanggap ni Elsia ang imbitasyon. Ang Ludo ay isang bansa ng talino at agham. Iniisip ni Shubai na maaaring makahanap sila ng paraan doon upang sirain ang pader. Makikipagtulungan ang Prinsesa Fine sa lahat. Ngunit nananatiling matigas ang loob ni Arrow na magpatuloy. Pinaalala siya ni Elsia na pagod na ang mga taga-baryo. Maaaring umatake ang Rekha anumang oras. Sa tingin niya, dapat silang makipagnegosasyon sa Ludo. Sinabi ni Arrow na umalis ang lahat habang siya ay mananatili upang humanap ng ibang paraan. Nakikita ni Bit si Arrow bilang makasarili. Naiinis si Elsia, pinapayagan si Arrow na gawin ang gusto niya. Nakakainis kay Prax dahil inaabangan ng prinsesa ang pagkikita kay Arrow. Sa reluktante, pumayag siya na tanggapin lamang ang mga taga-baryo at babalik pagkatapos para hikayatin si Arrow. Nagpaalam si Arrow sa lahat at patungo sa pader. Naatasan si Ren na maglingkod kay Kai. Hindi siya masyadong masaya, nararamdaman niyang bahagi ito ng plano ni Shubai. Sadyang nag-iwan si Shubai ng mga bakas kung saan niya itinago ang mga bomba, alam niyang siya ang sisihin sa kanyang pag-aalsa, at inihanda rin ang kanyang kalayaan. Iniisip ni Ren na naniniwala si Shubai na sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya, magagawa niya ang nais niya. Ipakikita ni Ren kay Shubai na mali siya. Parang may dagdag na lakas si Kai, kaya nabasag niya ang kanyang mga tanikala. Naabot na ni Arrow ang pader, ngunit parehong nasira ng husto ang kanyang Brayhead at ang barko. Doon, inatake sila ng isang general mula sa hukbong Rekha. Dumating upang tulungan sila si Commander Prax mula sa imperyo ng Ludo. Bagamat determinado si Arrow na manatili, ang iba ay inimbitahan bilang panauhin sa Maestrobe Castle. Nagpapaputok si Bit pero ang kanyang nakakatawang baril ay walang recoil. Matapos humiwalay si Arrow sa grupo, ginagabayan ni Elsia ang barko patungo sa kabisera ng Ludo. Sa barko, ipinaliwanag ni Elsia kay Prax kung paano gumagana ang barko. Tunay sa pangalan nito, ang Supreme Ludo Empire ay pinamumunuan ng 6 na maharlika. Ito ay isang lugar na pinapahalagahan ang kaalaman at kapayapaan, kung saan lubos ang tiwala ng lahat kay Prinsesa Fine, ang pinakamataas na pinuno ng Ludo. Kaya't mainit niyang tinatanggap ang lahat ng heretical at mapanlibang ideya. Si Prax naman ay isang ranggang komandante ng Brayhead sa Ludo. Ang Ludo ay may mga depensibong sandata, ngunit hindi tumatarget ng kaaway. Hindi tulad ng Rekha, hindi agresibo ang Ludo, at ito rin ang hangarin ni Prinsesa Fine.
Sa daan, patuloy na nag-aalala si Atli kay Arrow, habang naniniwala si Elsa na dapat unahin muna ang kanilang baryo. Dahil nanatili rin si Dr. Sola sa likuran, ayaw ni Elsa na mawala rin si Atli. Naloko na sila, inatake, at nalampasan ang maraming panganib. Hindi niya alam kung magiging maayos ang pagkakataong ito. Pinapalakas siya ni Atli, tiyak na sa pagkakataong ito ay magiging maayos. Patuloy na sinusuntok ni Arrow ang pader. Nakatayo sa tabi niya ang doktor, parehong nag-aalala, at hindi maintindihan ang kakaibang kapangyarihan ng taong ito. Tinatanggap ang mga taga-baryo ng napakamainit. Nang bumaba sila sa sasakyan, lumitaw ang hologram ng prinsesa. Ipinakilala niya ang sarili bilang Fine Forte ng Ludo. Napaka-cute niya tignan. Naka-honor din ang mga lokal na tao sa pagtanggap sa mga taga-baryo. Lumabas rin ang Armored Division na pinamumunuan ni Prax para malugod silang salubungin. Sa kanlurang hangganan ng Republika ng Rekha, ang general ay nakikipaglaban ng todo. Lubos nang napuksa ang mga kanlurang rebelde. Ngayon, ang emperador ay kailangan na lang umatake sa Ludo. Sa Ludo, pinagluluto ang mga taga-baryo ng marangyang pagkain na hindi nila alam ang pangalan. Nang makita ang pagkain, nagniningning ang mga mata ng mga bata. Sinaway sila ni Atli na maging maayos ang asal. Gayunpaman, nagsisiksikan ang mga taga-baryo, kumakain na parang hindi pa nakatikim noon. Patuloy na dinadala ang masarap na pagkain at alak sa malaking dami na nagpapabalisa kay Elsa. Dumating ang isang gwardiya at sinabi sa kanya na sundan ang dalagang iyon. May nais makipagkita sa kanya at kay Shubay. Sa labas, pagod na si Arrow. Sa loob, inutusan ang mga babae na maghubad at pumunta sa banyo. Marahil kailangan silang maging presentable bago makipagkita sa pinuno. Nasisiyahan ang dalawa sa malaking marangyang bathtub. Naghihintay na sa bathtub ang prinsesa noon pa man. Naguguluhan ang dalawa pero naniniwala ang prinsesa na pantay-pantay sila dahil lahat sila ay leader. Hindi maisip ni Elsa iyon dahil siya ay namumuno lamang sa isang mahirap na baryo. Gusto ng prinsesa na kuskusin ni Elsa ang kanyang likod. Ito ay isang diplomatikong paraan, hubad at walang itinatago. Ang iba pang bagay ay pag-ibig lamang. Nabigla sina Atli at Elsa, ngunit sa huli ay sumunod sila. Tinanong ng prinsesa tungkol sa mga taga-baryo. Sinabi ni Atli na nagmamalasakit sila sa isa't isa araw-araw. Para sa prinsesa, iyon ay pag-ibig. Napakalaki ng Ludo, may sapat na lupa para tirahan ng mga taga-baryo. Gayunpaman, hindi kinuskus ng prinsesa ang likod ng dalawang babae gaya ng ipinangako. Bumalot siya sa tuwalya at umalis, sinasabing sabik na siyang makilala si Arrow. Si Prax ang gagawa ng gawain iyon. Sa gabi, ibinulalas ni Arrow sa doktor ang kanyang pasanin. Mahal na mahal niya ang mga taga-baryo at gusto niyang tulungan sila. Ngunit hindi ito madaling gawin. Wala siyang maalala maliban sa kagustuhang makabalik sa kabilang panig ng pader. Sa ngayon, labis ang kalituhan sa kanyang puso. May sariling dahilan rin ang doktor kung bakit nananatili siya rito at ayaw pumunta sa Ludo. Determinado si Arrow na sirain ang pader. Pagbalik niya sa bahay, hihingi siya ng paumanhin sa mga taga-baryo. Biglang lumipad si Prax, hinuli si Arrow upang dukutin patungong Ludo. Ang paniniwala niya ay protektahan ang puso ng prinsesa. Nag-transform si Arrow. Pipinsal niya ang sinumang hahadlang sa kanya. Nagparami siya ng sarili, pinalilibutan si Prax, at binalak siyang itaas at dalhin sa kabila ng pader. Sa loob, patuloy pa rin ang mga taga-baryo sa pagkain. Lumapit si Shubay kay Bit, nais humingi ng tulong para sa isang bagay. Dinala ni Prax si Arrow pataas sa himpapawid, ngunit agad silang nahadlangan. Maraming panggatong panlaban sa himpapawid ang nakapaligid. Nasubukan na niya ito noon, ngunit hindi niya inasahan na magiging delikado ang himpapawid. Kung lilipad pa sila ng mas mataas, sila ay atakihin. Akala niya noon na mga I-Star ang mga sandatang ito na sumasalamin sa pader, ngunit hindi pala. Hindi na sila makakalipad pa dahil ang pader ay selyado ng kalooban ng isang tao. Hindi kayang sirain ni Arrow ang pader at makatawid sa kabilang panig. Gusto ni Prax na sumunod ng maayos si Arrow pabalik sa Ludo, ngunit matigas ang kanyang ulo at tumanggi. Kailangan gumamit ng puwersa si Prax. Nakita ni Arrow ang isang kakaibang simbolo, kaya kumapit siya rito na parang nalulunod na tao na humahawak sa anumang matatagpuan. Nakikipag-usap si Shubay sa mga ministro. Maaaring magbigay ng asilom ang Ludo dito, kapalit ang pagbibigay ng sikreto ng Rekha. Bilang kapalit, gusto rin ni Shubay malaman ang proseso ng Ludo sa pagpapahusay ng mga bind warper. Maraming beses nang hinarap ng Rekha si Prax, ngunit ayon sa kaalaman niya, wala pa sa kanyang brihate ang kakayahang lumipad. Dapat ay nakialam ang Ludo upang idagdag ang kakayahan sa paglipad, ngunit tanging si Prax lamang ang makakagamit nito. Kaya umaasa si Shubay na matulungan ang paggamit nito sa mas malaking saklaw. Nagbukas ang pinto, nagulat ang isang sundalo na lumitaw si Rekuho. Tuwa ang naramdaman ng mga tao, iniisip nilang magiging kapaki-pakinabang sila sa prinsesa.
Nabigla si Arrow at nawalan ng malay, dinala palayo, iniwan ang doktor na nag-iisa at walang magawa. Nang marinig nilang maaari silang manirahan sa ludo, labis ang kasiyahan ng mga taga-baryo. Iniisip ng village elder na hindi na nila kakailanganin ang barko, gusto niyang muling itayo ang baryo. Dinala ni Prax si Arrow pabalik, eksakto tulad ng hinala ni Shubay. Alam niya na hindi iwan ni Prax si Arrow mag-isa, kaya nagpadala siya kay Bit upang magbantay at tumulong sa negotiating table. Sinasabi niya na maaari niyang ipagpalit ang diagram ng Granger, babalik siya sa barko upang kunin ito. Gusto ng dalawang ministro na samahan siya, ngunit nang lumabas si Shubay kasama ang dalawang escort, biglang sumugod si Bit para atakihin sila. Kasalukuyang nakatali si Arrow sa isang kakaibang silid. Lumilitaw si Prax na may suot na maskara at may tensyon sa boses, itinutok ang baril at inutusan ang doktor na magtrabaho ng mabilis. Inihahanda niya ang eksperimento, ngunit kailangan muna ng chore upang lumikha ng tamang atmosfera. Matapos nito, sinaksak niya si Arrow upang tiyakin na wala siyang paniniwala. Nagising si Arrow dahil sa sakit at inutusan si Prax na tanggalin ang maskara. Ngunit ang taong nasa harap niya ay sinipa siya sa mukha, tinatrato lamang bilang isang mababang uri ng subject sa eksperimento. Layunin nilang linawin ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga Brihite, kahit wala siyang paniniwala, at humanap ng paraan para sinumang tao ay makontrol ang mga Brihite. Sa labas, narinig ni Shubay ang lahat. Napansin niya ang isang switch sa kama kung saan nakahiga si Arrow. Gusto niyang utusan si Bit na barilin ito, lahat o wala. Ginamit ang pagkakataon habang kumakanta ang doktor, tumutok si Bit sa switch at tama ito. Napalaya si Arrow. Pinagkuryente niya ang mapanirang doktor. Gumamit si Shubay ng usok upang tulungan si Arrow na makatakas. Hinabol sila ng taong may maskara. Nang mabasag ang maskara, nakakagulat na si Princess Fine pala ang nasa likod, hindi si Prax. Nakita ang kanyang mukha. Sobrang galit siya. Batay sa reaksyong ito, tila may dalawang personalidad si Princess Fine. Ang pangalawang personalidad ay determinado na patayin ang sinumang makakita sa kanya. Inaanyayahan sa ludo, tinanggap ng mainit ang crew ng Granger. Samantala, naging buhay na subject ng eksperimento si Arrow. Ang misteryosong kabalyero na nag-utos sa doktor ay si Princess Fine sa isang nabagong katauhan. Napilitang maghagis ng smoke bomb si Shubay upang tulungan silang tatlo na magpatuloy sa pagtakas. Hinala niya na ang prinsesa ay may maraming personalidad, isang bagay na hindi pa rin niya maipaliwanag. Si prinsesa ay padalos-dalos na sumasaksak sa lahat ng maabot ng kanyang espada, winawasak ang lahat ng matamaan nito. Agad na tumugon si Arrow. Maingat na pinigilan ni Bit si Arrow, hinahadlangan siyang makabalik. Kung masaktan ng prinsesa, kahit bahagyang gasgas lamang, walang awa na ipapalayas ang mga taga-baryo mula sa ludo. Sa panig na ito, patuloy pa rin na gustong patayin ng prinsesa silang lahat sa isang mabilis na galaw. Sinasabi niyang ito ang kanyang pagmamahal. Wala nang magagawa ang tatlo kundi tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, wala nang oras si Shubay para magplano. Agad na inilapit ng prinsesa ang kanyang espada sa leeg niya. Takot na takot si Bit, muntik nang matapunan ng ihi. Lumitaw si Prax, personal na humahadlang sa prinsesa. Sinasabi niyang siya na mismo ang hahawak sa tungkulin ng prinsesa, upang makabalik ito ng ligtas sa palasyo, at hinalikan pa ang kanyang sapatos. Napansin ni Arrow na tunay nga siyang demonyo sa hangaring mag-eksperimento sa tao at saka hiwain sila. Masayang itinapon ng prinsesa ang kanyang espada at tumakas. Tila ang bansang ito ay lulubog sa pinakamadilim na kailaliman. Ang lahat ng nakita ng mga tao noon ay pawang ibabaw lamang. Upang maprotektahan ang lihim ng prinsesa, plano ni Prax na patayin ang lahat ng nakasaksi sa insidenteng ito. Iniisip ni Arrow na ang pagtakas ang pinakamainam na solusyon. Nag-transform siya, hinila sina Shubay at Bit upang makalabas sa pagkakaikot. Agad na nakipag-ugnayan si Prax sa command, iniulat ang sitwasyon at humiling ng deployment ng counterattack plan. Samantala, ginamit ng prinsesa ang isang lihim na lagusan. Sa aklatan, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Malungkot sa kanyang kalagayan, si Atli ay patuloy na nag-aalala at nais tumulong kay Arrow. Nagpalit siya ng damit at kinuha ang bind warper. Tumingin siya sa malayo ng may pagkabahala, ngunit pinigilan siya ni Elsia na nagmamakaawa na huwag siyang pumunta. Nais ni Atli na tulungan sina Arrow at Dr. Sola, nag-aalala na hindi niya kayang basagin ang pader mag-isa. Bagaman bahagyang nakabawi ang emosyon, hindi pa rin ganap na handa si Elsia. Kalahati ng kanyang isipan ay patuloy na sugatan dahil sa biglaang pagkawala ng kanilang tahanan. Dati silang may mapayapang lugar na ngayon naging abo na lamang. Biglang dumating si Arrow sa ere, inatake ang baryo, at bago pa siya nakabawi, napadpad siya sa isang malaking barko, at napilitang maging bagong pinuno ng baryo. Ang bigat na yon ay hindi kailanman naging magaan. Kung aalis si Atli, kakaharapin ni Elsia ang lahat mag-isa, walang makakausap o mapagkakatiwalaan.
Alam niyang makasarili siya, ngunit hinihiling kay Atli na pahintulutan siyang maging makasarili, kahit para lamang sa kanyang sarili. Niyakap ni Atli siya, humihingi ng tawad sa hindi pag-unawa kung gaano kahirap ang lahat. Hindi inaasahan, pareho nilang natuklasan si Arrow at si Prax na naglalaban ng todo, papalapit na sa kanila. Bitbit ni Arrow sina Shubay at Bit, kaya hindi niya kayang hatiin ang sarili upang labanan ng buong lakas. Samantalang si Prax ay may malaking bentahe sa paglipad, inihahaba niya ang kanyang mga mekanikal na braso upang hulihin ang kalaban, ngunit biglang nawalan ng momentum. Tumigil si Prax sa pagpigil sa sarili. Inalis niya ang kanyang bind warper, handa nang harapin siya ng diretsyo dahil hindi siya gumagamit ng brihate laban sa ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Sola, pinipigilan siya. Namangha ang lahat nang marinig nila siyang sumigaw na si Prax ay kanyang kapatid na babae. Dati siyang bahagi ng imperyo at siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming personalidad ang prinsesa. Hindi kailanman patatawarin ni Prax ang pagtalikod niya sa prinsesa. Determinado si Prax na patayin siya. Tinanong ni Sola si Prax kung sigurado siya dahil kung papatayin niya siya, hindi na kailanman makakabawi ang prinsesa. Tunay, ang prinsesa ay naging ganito dahil sa kanya, ngunit iniwan niya ang bansa upang hanapin ang lunas para sa kanya at ngayon kailangan niya ang utak ni Shubay upang makumpleto ang pananaliksik na iyon. Maraming kakaibang bagay sa barko. Iniisip niya na baka may isa pang lunas upang pagalingin ang prinsesa. Kayang sirain ni Arrow ang mga brihate nang hindi pinapatay ang kanilang mga controller na nangangahulugang maaari nilang burahin ang paniniwala ng hindi sinasaktan ang tao. Ngunit mahigpit pa rin na pinanghahawakan ni Prax ang kanyang paniniwala, tumatanggi siyang bitawan. Nais lamang niyang patayin ang lahat ng nakakaalam ng lihim ng prinsesa at walang magawa kundi tuluyang panoorin na makatakas ang grupo ni Arrow. Pinangunahan sila ng doktor sa ilalim ng mga kanal kung saan nagpasya siyang isiwalat ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, namatay ang hari na nag-iwan ng 40 tagapagmana. Sa kanila, ang kasalukuyang prinsesa ang napili. Mahilig siyang magpraktis sa paglipad at madalas na sinasanay siya ni Prax gamit ang mga glider. Isang pagkakataon, habang parehong lumilipad ng mataas, nasa ibaba si Sola at aksidenteng pumutok ng baril, iniisip na sila ay inaatake ng mga ibon. Dahil sa putok, parehong nahulog ang dalawa. Alam niya na kasalanan niya yon. Mula noon, nagsimulang magkaroon ng maraming personalidad ang prinsesa, at tanging kapag malapit siya sa 2 taong ito lamang siya makakontrol ng kaunti. Kalaunan, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang kanyang kapatid na si Prax, maraming beses na nais siyang saktan. Kailangan niyang iwan ang imperyo, naghahanap ng paraan upang iligtas ang prinsesa at tubusin ang kanyang pagkakamali. Samantala, bumalik ang hari ng Rekha. Agad niyang napansin ang lihim na plano ng kanyang matalik na Chancellor Tai, ngunit pinanatili siya sa tabi, sapagkat nakikita niyang kapaki-pakinabang pa rin siya. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Kai, napansin na matindi ang kanyang pagsasanay at disiplina, kaya pinakawalan niya ito agad matapos ayusin ng hari ang pagpapatupad sa pinuno ng rebelde ng pamilya na kaagad niyang napigil. Bago mamatay, tinawag ng leader na yon ang hari na mahina. Binigyan lamang siya ng hari ng isang bind warper at sinabing siya mismo ang lalaban. Natapos ang labanan sa isang iglap, kahit na nakasuot ng armor ang kalaban at gumamit lamang siya ng karaniwang sandata, natalo siya ng hari sa isang hampas lamang. Ginamit ang kasabikan ng sundalo, agad niyang iniutos ang paghahanda para salakayin ang imperyo ng Ludo. Sa nayon ni Atli, lahat ng mga taga-nayon ay nahuli dahil sa aksidenteng nalaman ng grupo ni Arrow ang lihim ng prinsesa. Nangako si Prax na mananatili, gagamitin ang lahat ng kakayahan niya upang protektahan ito. Sa sandaling iyon, nagpadala ang hari ng Republika ng malamig na mensahe. Ipinahayag niya na magsisimula ang pananakop bukas, binibigyan sila ng eksaktong 1 araw para sumuko. Nang marinig ang balitang ito, biglang nagbago ang personalidad ng prinsesa. Tumayo siya, kumikislap ang kanyang mga mata, at idineklara na hahamon siya sa hari. Gamit ang kanyang ibang mukha, kinontak ng prinsesa ang doktor ng direkta, sinasabi na oras na para patayin ang mga tao ng Rekha. Ito na ang tunay na digmaan. Sabi ng doktor na hindi pa kumpleto ang proseso ng paggawa ng brihate, ngunit galit na ipinagbabawal ng prinsesa ang kanyang pagsasalita, at idinagdag na papatayin niya ang lahat ng walang pagbubukod. Iniutos niya ang paggamit ng lahat ng sandata ng Ludo. Magsisimula ang labanan sa tanghali makalawa. Dahil napakalapit ng deadline, kailangan pa rin ng doktor ng musika para makapagtrabaho. Gusto ni Prax na magpahinga ang prinsesa sa kanyang silid, ngunit galit ang prinsesa na may naglakas loob na mag-utos sa kanya. Kumalinga si Prax, sinasabi na siya ay naglilingkod lamang sa prinsesa. Tumanggi ang prinsesa, tumayo at nakita si Prax na nakakainis. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Nakiusat si Prax na magbalik loob siya, ngunit iniisip ng prinsesa na hindi na niya kayang humawak pa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, muling namayani ang ibang personalidad.
Naniniwala siya na sa darating na labanan laban sa Rekha, hindi sila mananalo kung ang mahina niyang anyo ang namumuno. Ngayon ang oras para siya ang mamahala sa England. Hindi niya hahayaang may sumalungat sa kanya. Hindi maintindihan ng mga ministro ang nangyayari sa prinsesa. Malinaw, hindi sila handa sa digmaan. Ipinahayag sa lahat ng mamamayan ng Ludo na makikipaglaban sila sa Rekha sa loob ng 2 araw. Naniniwala sila na ang agham ay hindi matatalo. Hindi makapaniwala ang mga tao na gusto ng prinsesa ng digmaan. Naririnig nila ang mga balita na nagbago ang prinsesa, ngunit nagkakaisa sila sa hangaring talunin ang Rekha. Sa isang maliit na kubo sa tabi ng ilog, nagdala si Dr. Sola ng pagkain para sa mga batang nakadepende sa kanila sa bahay. Ipinahayag na ang ikalawang personalidad ni Prinsesa Fine. Magkakaroon ng digmaan na masamang balita sa maraming aspeto. May opinyon si Shubay. Ang unang problema ay si Dr. Sola ay sinusundan. Lumabas na ang mga ministro ng Ludo ay sumunod sa utos ni Prax na pumunta rito. Ngunit isang misteryosong babae ang biglang lumitaw, tinatanggap si Sola sa bahay. Pinaalis din niya ang ministrong iyon. May isang misteryosong tao na naghihintay sa kanila. Ito ay isang tao na walang sinuman sa Ludo ang nangahas hamunin. Pinangunahan ang lahat sa palasyo, kung saan ang paligid na arkitektura ay lahat ng kasamaan. Sa gitna, isang matabang lalaki ang nakaupo at kumakain. Siya ang pinakamataas na tagapili. Matagal nang narinig ni Sola ang mga chismis, ngunit hindi niya akalaing totoo siya. Ito si Supreme Selector Rudolph, isa sa 6 na pinakamataas na otoridad, ang taong pumipili sa trono. Sinabi niya na nagdala si Sola ng isang kawili-wiling grupo ng mga tao na nagpapahintulot sa kanya na magtamasa ng bagong kasiyahan sandali. Ang Supreme Brain ng Rekha, ang doktor ng Ludo, at ang batang mula sa kabila ng pader. Lumapit si Arrow. Wala siyang kaalaman tungkol sa kanyang sarili. Ngunit alam niya na ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang damdamin ni Rudolph at hindi niya iyon nagustuhan. Si Rudolph ay hindi nasisiyahan, nagpalabas ng kapangyarihan na nagpabagsak kay Arrow pabalik. May bind warper siya sa kanyang katawan. Kahit siya mismo ay hindi alam kung gaano siya kalakas, kaya nagpakalunod siya sa kasiyahan at kaligayahan, ginagawa ang sarili niyang tamad at walang gana. Kung siya ay seryoso, matagal nang natapos ang mundong ito. Dumating na si Supreme Secretary Piff. Pumasok siya, sinasabing binabantayan ni Prax si Sola. Hindi siya dumating upang makipaglaban, kundi upang iulat na ang ibang personalidad ni Fine ay nagdeklara ng digmaan. Alam ni Rudolph ang lahat dahil siya ang pumili sa trono ni Fine, kaya lahat ng ibang tagapagmana ay dumarating upang aliwin siya. Tumingin-tuming si Bit. Narito rin ang ibang prinsipe at prinsesa. Iniisip ni Rudolph na mas mabuti ito kaysa mapatay sila upang pigilan ang paghihimagsik. Ninaawa siya sa kanila at ginawa silang mga alipin. Nang magkaroon ng aksidente si Fine, ibinigay niya sa kanya ang kanyang dugo, iniisip na makakatulong ito sa mabilis na paggaling at magiging mas angkop para sa trono. Lubos na nagulat si Prax. Alam lang niya na napakahirap ng operasyon. Hindi niya alam na ginamit ang dugo ni Rudolph. Kahit malaman ito, wala ring magagawa si Sola. Iniulat ng ministro na nagpasya ang prinsesa na ipatupad ang pagbitay sa mga villager. Gusto ng prinsesa ang Granger, kaya gusto niyang patayin si Elsa at kunin ang kanyang bind warper. Hindi maunawaan ni Elsa ang baluktot na pag-ibig na ito. Sa pagkabaliw ni Fine, kaysa hayaang mapasakamay ng isang mahirap na bansang malayo ang battleship, siya mismo ang kokontrol nito upang durugin ang Rekha. Nagbigay pa ng isa pang panukala ang prinsesa, gusto niyang mangako si Elsa na susunod sa kanya, tapos puputulin niya ang 2 paa nito at ilalagay siya sa unahan ng barko. Kapag tumanggi si Elsa, mamamatay ang lahat ng villager. Pinalaya ni Rudolph ang grupo ni Arrow. Naghanda rin siya ng kapalit para sa prinsesa kung sakaling mamatay ito. Paglabas pa lang nila sa kuweba, inatake na ang kanilang grupo ng mga brihit. Sa kabila naman, hindi na kayang tiisin ni Elsa ang patuloy na awa ng bawat tao. Lalaban siya sa kondisyong kapag siya ang nanalo, palalayain ng prinsesa ang lahat ng villager. Naiinis ang prinsesa. Hindi niya matatanggap na may nag-uutos sa kanya. Lumapit si Prax, nagmumungkahi na pumayag si Elsa. Hayaan siyang magkaroon ng pag-asa at pagkatapos ay mamatay na puno ng panghihinayang. Anong ibang katapusan ang maibibigay sa isang hangal na naglakas loob na hamunin ang prinsesa? Kumpiyansa ang prinsesa na mananalo si Prax, kaya pumayag siya. Pumayag si Elsa sa labanan. Mas mabuti pang lumaban kaysa mamatay dito. Nag-transform ang dalawa. Walang laban si Elsa kay Prax. Sa labas, nag-aalala si Arrow dahil gusto niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nagkaroon ng pakpak ang kanyang brihite, nakataka sa pagkakabilanggo, at lumipad sa kalangitan. Bago maibigay ni Prax ang huling suntok, dumating si Arrow upang pigilan siya. Hindi makapaniwala si Prax na natutong lumipad si Arrow sa sarili niyang kakayahan.
Ipinahayag ni Aro na siya ang tatapusin si Prax. Ngunit hiningi ni Elsa na umatras siya. Gusto niyang siya mismo ang humarap kay Prax dahil ipinangako ng prinsesa na palalayain ang mga villager kung mapapagalaban niya si Prax. Sabi ni Prax, hindi niya alam ang kanyang hangganan. Unti-unting nawawala ng kontrol ang prinsesa. Bumabati si Aro kay Elsa at hiling ang kanyang swerte. Gusto niyang magamit siya. Gaya ng sinabi noon, siya lamang ang makakapagliligtas sa sarili. Ngunit iniisip niya na kaya niyang tumulong. Nag-transform si Aro bilang espada. Sa galit, iniuutos ng prinsesa ang pagpatay sa lahat ng bata at sa buong village. Hiningi ni Prax sa prinsesa na huminto. Ito ay isang duel ng mga kabalyero. Ayaw niyang mawala ng dangal. Pagkatapos, sumugod ang dalawa sa labanan. Hinati ni Elsa si Prax sa dalawa. Dahil ayaw niyang mamatay si Prax, bumalik ang prinsesa sa kanyang orihinal na personalidad. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin si Prax. Sabi niya, tunay na kamangha-mangha ang kapangyarihan ni Aro. Tumakbo ang prinsesa papalapit, pakiramdam ay napakaswerte niya. Ngunit mabilis na namayani ang ibang personalidad, ipinahayag na papatayin niya si Prax. Hindi na niya iniintindi ang kanyang pangako kay Elsa. Gagamitin niya ang Bind Warper mismo upang kumilos. Sumigaw si Shubay na huminto, ikinuwento kung paano binigyan siya ng dugo ng Supreme Selector, dahilan ng paghati ng kanyang personalidad. Nagulat si Prax. Lahat ay nagsikap na kausapin ang prinsesa, ngunit tumanggi siya at nag-transform. Sa kanyang panloob na sarili, pinigilan siya ng totoong Princess Fine. Palaging natatakot ang prinsesa sa lahat ng bagay. Ngunit ngayon alam niya na kaya niyang tanggapin ang ikalawang personalidad at tiisin ang bigat ng mga buhay na nawala dahil sa kanya. Nais niya ng mundong puno ng pag-ibig, kaya nagpasya siyang kunin ang kontrol mula ngayon. Napawi na ang ikalawang personalidad. Bumalik ang prinsesa sa kanyang singsing at humingi ng tawad sa lahat. Ligtas din ang mga taga-baryo. Sa kabilang panig, napakasama ng tawa ni Rudolph. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, mukhang hindi maiiwasan ng prinsesa ang digmaan. Pinayuhan niya ang mga taga-baryo na lisanin ang lugar upang hindi madamay sa laban. Lumalaban si Princess Fine upang protektahan ang bansa mula sa Republika ng Rekha. Ipinahayag niya na siya ang mananagot. Nag-alok si Elsa ng tulong sa kanya. Hinahabol din sila ng Rekha. Kaya nabuo ang alyansa ng dalawa. Isang binatang nawalan ng alaala ang naglakbay upang makabalik sa kabilang panig ng pader sakay ng barkong Granger kasama ang mga taga-Edger. Matapos ang hindi mabilang na pagsubok, tinanggap ng imperyo ng Ludo, isa sa dalawang superkapangyarihan sa Lingwoland, ang baryo ng Edger. Gayunpaman, ang prinsesa ng Ludo ay may nakatagong ikalawang personalidad na nagtulak sa digmaan laban sa natitirang kaharian, ang Republika ng Rekha. Nakilala ni Aro at ng kanyang mga kaibigan ang Supreme Selector ng Ludo na si Rudolph, at nalaman na ang ikalawang personalidad ni Fine ay nagmula sa kanyang transperensya ng dugo. Alam ni Prax at Sola ang katotohanan, kaya pinipigilan nila ang kanilang emosyon. Hinarap ni Fine ang kanyang ikalawang personalidad, isinelyo ang mabagsik na nilalang, at bumuo ng alyansa kay Elsa at sa mga taga-baryo ng Edger. Hinaharap ng Republika ng Rekha ang imperyo ng Ludo. Malapit nang sumiklab ang pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng Lingwoland. Nakatindig ang emperor, pinamumunuan ang kanyang hukbo. Dadalahin ng Republika ng Rekha ang kalooban ng pader at pag-isahin ang Lingwoland. Ngayon, kailangan niyang durugin ang Ludo. Nagiging kanang kamay ni Kaisi Renshin, determinado silang talunin si Shubay ng magkasama. Matapos ang malakas na sigaw para palakasin ang loob ng hukbo, sumakay ang emperor sa kanyang kabayo at tumakbo sa labanan. Iniisip ni Kai na dapat niyang sundan agad. Laging sabik ang emperor kapag may katunggali. Sa Ludo, tinatawag ng prinsesa ang hari ng Rekha na isang maruming matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, labis na nag-aalala si Princess Fine, hindi tiyak kung kaya niyang pamunuan ang bansa patungo sa tagumpay gaya ng kanyang agresibong personalidad. Dahil ang ikalawang personalidad ang nagpasiklab ng hindi kanais-nais na digma, iniisip niya na siya ang may kasalanan sa hindi niya pagkontrol sa kanyang ikalawang sarili. Hindi na siya magtatago. Palaging itinago ang kanyang split personality. Pinagtakpan ni Prax ang kanyang malupit na kilos, pero gusto niyang linawin ang lahat, ito lang ang kaya niyang gawin para sa paghatak ng lahat sa digmaang ito. Iniisip ng mga ministro na hindi ito magandang ideya. Nagkakaisa ang bansa dahil sa inosenteng prinsesa. Ang pagsasabi ng katotohanan sa mga natatakot sa digmaan ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Ang tanging paraan para akuin niya ang responsibilidad sa bansa ay ang manalo sa digmaan. Sa katunayan, lahat ng panghihikayat ng mga ministro ay bahagi lamang ng plano ng mga tauhan ni Rudolph. Samantala, masigasig na nagtatrabaho si Shubay at ang doktor sa kanilang pananaliksik. Ang mga brihet ay nabubuo mula sa nanobursts kapag nakikipag-rake sa matinding paniniwala. Ang solusyon sa metal sa ilalim ng lupa ay mga particle ng paniniwala.
Kitang-kita ang kasabikan ni Shubay. Sinabi niya sa doktor na subukan gumawa ng artificial na bind warpers. Salamat sa talino ni Shubay, nalutas na ng doktor ang lahat ng palaisipan. Muling tinawag ng prinsesa sina Elsa at Atli sa bathtub kung saan maaari silang mag-usap nang hindi maririnig ng iba. Ipinagtapat niya na baka hindi siya ang tamang tao para sa trabahong ito. Mas malakas at mas angkop sa pamumuno ang kanyang ibang personalidad. Natatakot siyang masasawi ang mga inosenteng tao kung siya ay mabibigo. Sa kaunting pampasigla, unti-unti nang nagiging mas masaya ang prinsesa. Nagpasya si Aro na sasali rin siya sa labanan sa halip na maobses sa pagbagsak ng pader at iwan ang kanyang mga kaibigan. 3 beses na mas malaki ang hukbo ng Reka kaysa sa Ludo. Ayon sa kalkulasyon ni Shubay, nais ng emperador na lubusang sakupin ang Ludo, kaya atakehin niya ang pinakamalakas na punto ng Ludo para ipakita ang kanyang lakas, habang depensahan naman ng grupo ni Elsa ang pinakamahina. Nailunsad na ang battleship, labis ang pag-aalala ng mga tao, ngunit nagtitiwala sa hukbo ng kanilang bansa. Tulad ng ipinangako, magkakaroon ng lugar ang mga Edger villagers na matitirhan. Ngunit tumalikod na ang village elder, pagod na sa paminsang panlilinlang ng nakatataas, at ayaw na niyang makialam si Dr. Sola sa kanila. Hinahanap siya ni Prax, nais niyang maibalik ang dating lakas nito. Mula nang aksidenteng matamaan ang kanyang kapatid na babae, labis siyang napahiya sa sarili. Galit na itinapon ni Prax ang bind warper, nais niyang patunayan niya ang kanyang kakayahan. Malapit nang magsimula ang labanan. Hanggang ngayon, napanatili ng Linggoland ang balance hanggang sa dumating si Aro. Sa kasalukuyang sitwasyon, nakikita ni Shubay na imposibleng makarating sa kabilang panig ng pader, kaya nais niyang maging pinuno ng Linggoland si Aero. Sisiraan ng labanan na ito ang parehong Ludo at Reka. Pagkatapos, si Aero ang isa na magbubuklod ng lupa at magkokontrol sa pader. Gamit ang kalooban ng Reka at teknolohiya ng Ludo, babagsak ang pader. Sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking kalaban ni Aero ay si Kai. Tulad ng hula, inatake na ng Reka, sa pamumuno ng 2 general, ang pinakamalakas na bahagi ng Ludo. Handa na si Axen na harapin ang hamon. Sa panig na ito, nakatagpo ni Shubay at Aro ang grupo ni Kai at Renshin. Biglang sumugod si Ren upang harangan si Aro, na nagbigay daan kay Kai na lumapit. Iniutos ni Shubay kay Elsa na panatilihing matatag ang battleship, habang tuloy-tuloy siyang nagpapaputok sa maliliit na tropa na sumusulong. Gamit ang kanyang splitting teknike, nilito ni Aro si Ren, pagkatapos ay lumipad pataas sa himpapawid, hinahatak si Kai pataas. Ibinagsak niya ito kay Shubay upang atakihin, bumubuo ng loob na pumipigil kay Kai na makaresponde. Galit na galit si Kai at itinuturing si Shubay na duwag, ngunit hindi tumutugon si Aro. Nang malapit nang matapos ang labanan, sumugod si Ren upang harangan ang palo at dumikit kay Aro upang i-activate ang suicide bomb. Sa kritikal na sandali, napilitan si Aro na alisin ang kanyang bind warper upang maiwasan ang pagsabog, nagdulot ng sugat ngunit nakaligtas pa rin. Sumagot siya at natalo si Ren. Pagkatapos, nag-transform si Ero bilang espada na iniabot kay Atli, na pinapayagan siyang paikutin ito at linisin ang natitirang puwersa ng kalaban. Nasa ilalim naman si Kai ng pagbabarikada ng light artillery mula kay Shubay. Sa ibang panig, gumagamit ang hari ng maruming taktika, dahilan upang maitulak si Prax pabalik sa palasyo. Nang marinig na natalo si Kai, iniutos niya ang pag-atras. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Shubay kay Ero. Tinanong niya kung bakit hindi niya tinapos si Kai. Sagot lang ni Ero na nais niyang mabuhay si Kai upang sa hinaharap, kapag naisaayos na ang mundo, maaari silang muling magkita bilang kaibigan, hindi bilang kaaway. Sa medical camp, nagising si Kai na pagtanto niyang buhay pa siya. Buhay din si Ren, ngunit pinapayuhan ng mga tauhan niyang unahin ang pag-aalaga sa sarili. Napagtanto niyang natalo siya kay Aro, galit na nanumpa si Kai na babawi sa kahihiyan na yon.